Welcome back to Senpai Recap. Ang ating i-recap ay ang anime na Tsukamichi Moonlit Fantasy Season 2. Ito si Makoto Mesumi ang ating bida. Nasummon siya sa ibang mundo para maging hero. Pero dahil saksakan daw siya ng pangit ayon sa goddess ng mundo na napuntahan niya ay pinatapon siya sa wasteland kung saan niya na-meet mga kaibigan niya na demi-human, at marami din siyang pinagdaanan na laban kasama sina Tomoe at Mio. At dahil gusto niya malaman ang tungkol sa magulang niya na minsan nanirahan sa mundo na napuntahan niya ay nag-decide siya maging merchant, at ngayon ay papunta na siya sa Rotsguard Academy kasama si Shiki para mag-open ng bagong store. Habang naglalakad sa town si Makoto kasama si Shiki ay nag-uusap sila. Naiinis pa siya dahil hindi sila pwede gumamit ng teleportation circle para magpunta sa destinasyon nila dahil mahahanap si Makoto ng goddess. Ayon pa kay Makoto kailangan nila mag-ingat dahil baka ipadala na naman siya ng goddess sa ibang lugar para lumaban, na mas nagpalaki ng galit niya dito. Sinabi naman ni Shiki na maghahanap muna siya ng matutuluyan nila, kaya si Makoto na bahala sa kakainan nila. Pero nagulat ito nang sinabi ni Makoto na kahit saan daw sila matulog. Takot nitong sinabi na baka magalit sina Mio at Tomoe pag nalaman na pinatuloy niya si Makoto sa kung saan lang. Nang binanggit nito ang pangalan ng dalawa ay naiisip bigla ni Makoto na kung okay lang ba na iniwan niya ang pamumuno sa demiplane sa mga ito. Samantala sa demiplane naman, ay na-stress si Tomoe dahil nag-decide mag-aral magluto si Mio, at dahil dun ay pinatikim niya ng sample sina Tomoe, Beren at Emma, na mukhang nag-aagaw buhay na. Nagdahilan pa si Mio na nagluto lang daw siya ng curry rice ayon sa nakita niya sa memory ni Makoto. Sumakit na lang ang ulo ni Tomoe dahil nagluto lang ito nang hindi man lang tinanong si Makoto kung paano lutuin. Dahil surprise nga daw, nagulat pa sina Emma dahil ang ingredients na ginamit niya ay soft emerald mula sa wasteland. Sinabi naman ni Emma na dapat ang kinuha niya ay bell pepper o asparagus, nang tikman naman niya ang luto niya ay okay naman daw. Nagulat pa ito nang sinabi ni Tomoe na hindi kumakain ng bato ang mga taga-demiplane lalo na si Makoto. Hindi naman na nagulat si Tomoe dahil lahat ay pagkain para kay Mio. Para masubukan ito ay sinabi niya na i-toast nito ang tinapay katulad ng ginagawa ni Emma. Pero maiyak-iyak ito dahil nasunog niya lang ito. Saka napaluhod nang sinabi ni Tomoe na wala siyang talent sa pagluluto. Samantala habang kumakain naman si Makoto ay pinansin siya ng may-ari ng kinakainan niya. Dahil sa paraan ng pakikipag-communicate niya, pinaliwanag naman ni Makoto na hindi siya nakakapagsalita ng salita ng human. Sa kanya tinanong ang ingredients ng kinakain niya na gawa sa slime, habang nag-uusap sila ay napansin niya na may nakasubaybay sa kanya at nginingisian siya, kaya umalis na siya. Habang naglalakad siya sa town ay pinagtitinginan siya ng mga tao dahil sa sobrang pangit niya sa paningin nila. Sa isip naman ni Makoto nag-decide na siya na huwag na magsuot ng mask, pero hindi pa rin komportable dahil sa mga panghuhusga sa mukha niya. Pero kumpara sa reaction ng mga tao noon, ay mas okay na ngayon. Nagpunta naman si Makoto sa Adventure Guild, hindi pa makapaniwala ang lahat dahil level E lang siya, pero nakagawa siya ng rank 1 na quest. Habang nagtitingin siya ng quest ay may babaeng nagpunta sa Adventure Guild para mag-request. Nagulat pa si Makoto dahil ang grupo ng umataki sa village ng babae ay kapangalan ng favorite na kanta niya. Maiyak-iyak naman ang babae dahil bakit daw hindi tinatanggap ng guild ang request niya. Ayon naman sa receptionist wala daw sila magagawa sa ngayon dahil brutal na bandido ang umataki sa village nito. Saka marami na daw na biktima ang mga ito na member ng guild. Sinabi naman ng babae na marami na daw pinapatay sa village nila. Pero pinaliwanag nito na maghintay pa daw siya ng kalahating buwan para sa request niya. Dahil wala pa sila sapat na resources. Maiyak-iyak naman sinabi ng babae lagi naman sila nagdadasal sa goddess para iligtas sila. Sumingit naman ang dalawang adventurer at sinabi na kung sapat ang pagdadasal sa goddess, wala na sana adventurer. Nakikinig lang naman si Makoto sa sinasabi nito, napilitan naman umalis ang babae dahil binabastos na lang siya ng mga adventurer. Sinundan naman ito ni Makoto at napansin niya na sinundan ito ng mga taga-guild. Doon niya nakita may binubugbog ang mga ito na kasamahan ng babae. Pero nagulat ang mga ito nang bigla na lang may lumipad na kasama nila at tumama sa kanila. Saka lumitaw si Makoto at pinagbubugbog ang mga ito, matapos ay ginamot ang kasama ng babae. Nabilib pa siya dahil effective talaga ang power na binigay sa kanya ni Tsukuyomi. Nagpakilala naman siya dito bilang Kuzunoa, isang adventurer pero ang pinaka-work niya ay merchant. Nagpasalamat naman ang babae at nagpakilala bilang Lana. Nagulat pa si Makoto nang malaman na werewolf ang kasama nito. Dahil iba ang ini-expect niyang itsura nito, tinulungan naman niya ito na buhatin ng werewolf.
Tinanong naman ni Makoto kung hindi ba sila makapaghihintay na may tumulong sa kanila. Ayon naman kay Lana, pinatay daw ng bandido ang pinakamalakas na fighter nila, pati pamilya nito bilang example sa kanila. Sinabi daw ng ibang taga-village na ibigay na lang gusto ng mga ito, pero nabalitaan nila na yung mga village na inatake ng mga ito ay pinagpapatay pa rin nila. Kahit na binigay pa ng mga ito ang supply na gusto ng mga bandido, sakto naman nagising na si Eto. Saka tinanong kung pumayag ba ang guild sa request nila. Nang malaman niya na hindi ay nag-sorry na lang siya kay Lana dahil mahina siya. Sa isip naman ni Makoto ay sanay na siya sa mga patayan, kahit na hindi yun normal sa dati niyang mundo, kaya wala siyang choice kundi tanggapin na normal ang pumatay at mamatay sa bago niyang mundo. Pero nang marinig niya ang kwento ng mga ito ay nag-decide siyang tulungan sila. Kaya tinanong niya kung nasan ang village nila. Nagulat pa ang mga ito nang binuhat niya sila at patalon-talon na naglakbay. Hindi naman makapaniwala ang mga ito na normal na merchant lang siya. Nabilib pa ang mga ito dahil ang bilis nila nakarating sa village. Pumasok si Lana sa village para ipaliwanag ang sitwasyon. Nagulat pa si Eto nang kausapin siya ni Makoto sa lengguwahe ng mga werewolf. Pinaliwanag naman niya ang lengguwahe lang na hindi niya kaya sabihin ay ang sa human. Sa kanya tinanong kung bakit hindi siya pumasok. Ayon naman kay Eto ang village niya ay sa kagubatan at kahit mabait sa kanya si Lana at ang ibang taga-village, ay hindi pa rin siya pwede pumasok sa village ng mga ito dahil demi-human siya. Nagulat pa si Eto dahil nakita ni Makoto na may mga namatay, habang naamoy naman niya ang dugo ng mga namatay sa loob ng village ni Lana. Mas nagduda naman si Eto kung sino siya. Kaya sinabi niya na isa lang siyang adventuring merchant. May nadetect naman si Makoto sa hindi kalayuan. Kaya sinabi niya na maglalakad-lakad muna siya sa kabundukan. Tinangka pa siya pigilan ni Eto. Saka tinanong kung bakit niya sila gusto tulungan. Sinabi naman ni Makoto na hindi niya gusto na ginagamit ng mga bandido ang title ng favorite song niya para manghasik ng lagim sa mga human. Tinanong naman ni Eto kung may pwede siya gawin para makabawi kay Makoto. Ayon naman dito may mga kasamahan siyang demi-human sa trading company niya. Pag napunta ang mga ito sa village nila ay bigyan ang mga ito ng masarap na pagkain. Saka na siya umalis, samantala patuloy pa rin sa pagsubok na magluto si Mio pero laging nakakamatay ang nagagawa niya. Ang biktima naman niya ay ang mga taga-forest ogre, pati sina Akina, Lady, Agara at si Lime. Dumating naman si Emma na may dalang gamot dahil alam niya ang kalalabasan ng experiment ay luto pala ni Mio. Nagbigay pa si Tomoe ng iluluto niya pero kakaiba lagi kinakalabasan. Naglagay pa ito ng tinatawag na killing weeds na nagmula sa wasteland, dahil kamukha ito ng isa sa ingredients na kailangan niya. Ang meat dish naman niya ay sa sobrang kunat ay hindi rin kinaya ng mga warrior nila. Hindi naman makapaniwala si Mio dahil ginamit daw niya ang dishes na favorite ni Makoto, pero sa sobrang tigas nito ay hindi ito makain. Dun napansin ni Emma na heptas oil ginamit niya sa karne, na kinagalit ni na Aqua at Eris dahil pang industrial oil ang ginamit nito pagluto. Nagsisi pa sila dahil sumama lang daw sila dahil naamoy nila na may saging na kasama ang lulutuin ni Mio. Kinain pa nila ang saging sa meat dish pero mukhang di rin nila kinaya. Nagulat pa si Mio dahil masyado daw komplikado ang pagluluto lalo at iba-iba ang gusto ng mga kumain nito. Para maresolba ang sitwasyon ay nag-decide si Tomoe na utusan si Mio na maglakbay sa mundo para pag-aralan ang tamang pagluluto at mga ingredients, na kinatuwa ni Mio dahil mahahasa na niya ang pagluluto niya. Na-relief naman ang mga nabiktima ng pagluluto ni Mio, nagpalakpakan pa ang mga ito. Samantala nahanap naman ni Makoto kung nasan ang tinatambayan ng mga bandido na umataki sa village ni Lana. Dahil ayaw ni Makoto malaman ng mga ito kung sino siya ay nagsuot siya ng maskara sa kanya ginamit ang teknik niya na Silent Sankai, para mawala ang lahat ng tunog sa paligid ng mga bandido. Nagulat pa ang mga bandido dahil nawala lahat ng sound sa paligid, saka sila pinag-atake ni Makoto. Sa isip pa niya ayaw na sana niya makialam sa mga human. Pero nag-decide siya na sundin ang puso niya at gawin ang gusto niya. Ang plano pa niya ay patumbahin lang ang mga ito dahil ang pinakapakay niya ay patulugin lang ang mga ito. Inatake pa siya ng leader pero hindi siya tinablan. Dahil sa suot niya na gawa ng mga elder dwarf, tinago pa niya ang arrow niya dahil masyado madami ang kalaban. Sa kanya ginamit ang power niya na tinuro ni Emma at pinag-atake ang mga ito. Narinig naman ni Lana ang pagsabog na dulot ng atake ni Makoto. Sa kanya nilapitan ang leader at sinabi na hindi niya ito papatayin basta palitan nila ang pangalan ng grupo nila, na kinatakot ng lalaki nang makita na seryoso si Makoto. Nagulat naman sila na pati ang mga taga-village nang makita na nakagapos na ang mga bandido. Tinanong naman nila na kung si Makoto ba may gawa, na kinumpirma naman ni Eto.
Nasabi pa nila na narinig daw ng goddess ang dasal nila. Nang makabalik na si Makoto sa town, ay agad siya tinanong ni Shiki kung saan siya galing. Sinabi naman nito na umalis lang siya saglit. Nagulat pa si Makoto dahil ang nahanap na tutuluyan ni Shiki ay nasa 3 gold coins sa loob ng isang gabi. Ni-report pa ni Shiki na maganda daw ang pag-welcome ng Kingdom ng 5 at Great Onya sa mga hero. Hindi pa matanggap ni Shiki na si Makoto lang ang naghihirap sa mga sinumon na hero ng goddess. Doon naman naalala ni Makoto na nabanggit ng goddess na may nahanap na siyang suitable na hero sa mundo niya. Nandun din ang mga ito sa battlefield na pinadalhan ng goddess sa kanya. Naisip pa niya kung ma-meet niya ba ang mga hero na napili ng goddess. Flashback muna tayo nang nasa original na mundo pa niya si Makoto. Ilang araw bago siya ma-summon ay na-meet niya ang student president na si Hibiki Otenashi. Nagkausap sila saglit at sa isip ni Hibiki kahit na tinawag na hero ng archery club si Makoto, ay mukhang hindi naman daw. Pero sa isip niya ay naiinggit siya dito dahil normal lang ito. Samantala siya ay masyadong perfect. Lahat kaya niya gawin ng walang kahirap-hirap. Ayun pa dito masyadong madali ang lahat para sa kanya. Sana all, sa isip pa niya na boring na daw ang lahat para sa kanya. Nagulat naman siya nang ma-realize niya na nasa ibang lugar na siya. Nagpakilala naman ang goddess dito. Sinabi pa nito na ang mundo daw na pinoprotektahan niya ay nasa delikadong situation dahil sa pag-atake ng mga demon. Kaya kailangan niya ng tulong nito. Kaya daw ipapadala niya ito sa mundo ng goddess bilang hero. Dagdag pa nito bibigyan niya ito ng power kaya gabayan niya ang mga human sa mundo niya. Pero tinalikuran ito ni Hibiki dahil hindi siya interesado. Dahil maayos daw ang buhay niya at marami siyang kaibigan sa mundo niya. Napatigil naman siya nang tinanong ng goddess kung magstay ba siya sa mundo na hindi siya naiintindihan o hindi siya makarelate. Nang tinanong niya kung ano ibig sabihin nito ay sinabi ng goddess na masyado masikip ang dating niya mundo para sa kanya. Dahil ang totoo naghahanap siya ng mga bagay na susubok sa kanya, kahit ibuwis niya pa buhay niya. Kasama ang mga taong mapagkakatiwalaan niya, napangiti naman ang goddess nang lumingon siya dahil alam nito na nagka-interes na si Hibiki maging hero, kaya binigyan niya ito ng magic abilities, dagdag na physical abilities, at charisma na makakapag-attract ng mga tao. May pahabol pa ito na isang silver sash na isang sacred treasure. Saka na siya nito pinadala ng goddess para gawin ang divine ritual. Ayun pa dito confident ito na malalagpasan ni Hibiki ang anumang pagsubok na haharapin nito. Samantala nakatanggap naman ng divine revelation mula sa goddess ang kingdom ng Limia. Ni-report pa sa hari na may ipapadala itong hero para makatulong na matalo ang mga demon. Hindi pa ito makapaniwala dahil akala nila inabandona na sila ng goddess. Pero dahil sa hero ay magiging ligtas na sila laban sa mga demon, saka pinadala ng goddess si Hibiki na kinatuwa ng mga tao. Kabaliktaran naman ni Makoto na pinatapon sa wasteland ng goddess, naging maayos naman ang buhay ni Hibiki, pero napapaisip siya kung gaano na siya katagal nawawala sa original na mundo niya. May tinignan pa siyang mapa at nabilib siya dahil katulad lang ng Japan ang itsura ng kingdom. Nakita din niya sa mapa ang lugar kung saan puwersahan pinatira ang mga demon ng mga tao na may protection ng goddess, pero lumalaki na ang puwersa ng mga demon. Sa kasalukuyan ang natitira na lang na kingdom na nagsisilbing line of defense ng human ay kingdom ng Limia at empire ng Great Onya. Dun niya naalala ang pinag-usapan ng mga official ng kingdom tungkol sa isa pang hero na pinadala sa empire ng Great Onya, at mukhang magkalaban pa ang magkatabing bansa. Dito rin pinakita na ang silver sash na binigay sa kanya ng goddess ay pwede mag-transform sa isang wolf. Kailangan pa niyang mamili ng mga makakasama niya sa mga taong nirekomenda ng hari. Pero duda siya sa mga ito. Dahil mukhang nadaan sa backer ang mga ito. Kinabukasan walang kahirap-hirap na nakapili si Hibiki ng mga makakasama niya na sina Navarre, Breda, Woody, samantalang si Makoto nakipagbugbugan pa sa makakasama niyang si Tomoe, na adik sa historical na mga palabas. Balik naman sa grupo ni Hibiki na naghihintay ng escort nila, pero nagulat si Breda nang makita na may umataking mga kobolds sa sinasakyan ng priestess na si Chia, at napalibutan na ang mga ito. Ayon kay Breda ang mga ito ay mga monster na lumalakas sa pamamagitan ng pagkonsyum ng mana. Kahit na ganun itsura ng mga ito ay malakas ang mga ito, nabilib naman si Woody kay Chia dahil ang barrier nito ay maaaring tumagal hanggang matalo ang mga kobolds. Tinanong pa ni Navarre si Hibiki kung kaya nito tumalo ng monster, pero lakas loob na sinabi nito na kaya niya. Sa kanila pinag-aatake ang mga monster, na binasek lang nila. Nagimbal pa si Hibiki dahil nakapagsalita ang kobolds. Pero tinuluyan ito ni Navarre. Nagulat pa sila dahil may mga dumating pang mga kasama nito. Habang nagpapanik si Hibiki ay unti-unti na nasasira ng mga kobolds ang barrier ni Chia.
Nang makita ito ni Hibiki ay galit na niyang inatake ang mga kobolds, at sinabi na siya ang hero na tatapos sa digmaan, kaya hindi siya pwede sumuko. Nakinabilib ng mga kasama niya, hindi nagtagal ay naubos na nila ang mga kalaban. Tinakpan pa ni Navarre si Hibiki dahil umiiyak ito, saka ito pinuri sa unang laban nito, lumapit naman si Chie sa kanila, at sobrang na-shock sila nang sinabi nito na gusto nito sumali sa grupo nila. Pinutol pa nito buhok nito at sinabi na pag hindi nila siya isali sa grupo nila ay iiwan niya putol na buhok niya. Para isipin ng Kingdom ng Laurel na sinaktan siya ng mga taga-Limya, kaya no choice sila kundi isali ito. Natawa naman si Hibiki sa pananakot nito, at sinabi dito na kung pwede ba siya nito turuan ng magic, na kinatuwa nito. At simula noon magkakasama na silang lumaban, at kahit minsan hindi pa sila natalo hanggang sa nakalaban nila si Mio, nung taggutom pa ito bilang Black Spider of Disaster, nahirapan sila dito dahil hindi ito tinatabla ng magic at mabilis din mag-regenerate, muntik pa makain si Hibiki pero nasugatan niya ito sa mata, pero nawalan din siya ng malay, at nang magising siya ay nasa castle na siya kasama ang wolf niyang si Horn, natuwa pa siya nang makita na okay ang lahat. Nagpasalamat naman siya dahil sa pagkatalo niya sa Black Spider of Disaster ay naranasan niya ang pakiramdam ng matalo sa unang pagkakataon. Pero hindi na ito mauulit pa. Samantala ilang araw matapos masummon ni Hibiki sa ibang mundo ay pinakita naman ang student na nagngangalang Iwahashi Tomoki na binubuli sa school. Inasar pa ito ng mga bully dahil babae lagi nagtatanggol dito. Bago ito matulog ay naisip pa nito na sana mapunta siya sa ibang mundo katulad sa game, at magkaroon ng malakas na power. Sobrang nagulat pa siya nang magmulat siya dahil nasa ibang lugar na siya, akala niya nananaginip pa siya. Kinausap ito ng goddess at tulad sa sinabi nito kay Hibiki ay hinikayat din ito si Tomoki na protektahan niya ang mundo ng goddess bilang hero. Ayun pa dito huwag siyang mag-alala dahil bibigyan siya ng power ng goddess. Nang tinanong niya kung anong power ay sinabi niya na isang power na may kakayahan lumaban sa beast, at magic na panlaban sa mga demon. Bibigyan din ito ng goddess ng magic eye para ma-charm nito ang ibang tao. Binigyan din nito si Tomoki ng silver shoes na magagamit nito para makalipad. Hindi naman makapaniwala si Tomoki sa nangyayari. Tinanong pa niya kung yun lang ba. Kaya dinagdagan ng goddess ang power niya na maging immortal sa gabi, pero gagana lang ito pag nakalabas ang buwan. Hiniling pa ni Tomoki na kung pwede ba niya baguhin ang itsura niya. Sinabi naman ng goddess na syempre saka na siya pinadala nito sa mundo nito. Nagpasalamat pa si Tomoki dito at sinabi na gagawin niya best niya maging isang hero. Pagdating niya sa mundo ng goddess ay may nag-welcome sa kanyang babae. Nagpakilala ito bilang Lily Flaunt Gritonia, second princess ng Empire ng Gritonia. Nabilib pa si Tomoki nang ipakilala sa kanya ang knight na si Jinbea, dahil first time niya makakita ng knight na babae. Nagalit pa si Jinbea pero biglang nag-activate ang magic eye ni Tomoki dito, at tuluyan na itong na-charm. Na pinagtaka ni Tomoki dahil hindi niya pa alam gamitin ang magic eye niya. Habang nagpapahinga ito sa kwarto ay inalam naman ni Lily ang level ni Tomoki. Ayon sa tumingin sa level ni Tomoki, may power ito na magical eye na kaya mag-charm ng ibang tao. Sinabihan naman ni Lily ang lalaki na gumawa ng hakbang para maging immune ang Imperial family sa charm ni Tomoki, at huwag ding ipaalam kahit kanino ang tungkol sa magic eye nito. Nagtaka naman si Tomoki dahil pagbalik ni Lily ay may kasama na itong nagpakilala bilang Yukinatsu isang alchemist. Habang kausap ito ni Tomoki ay ang activate na naman nag-magic eye niya at na-charm si Yukinatsu. At sobrang gulat ni Tomoki dahil mapang-akit na siyang kinausap nito. Kinaumagan habang naglalakad siya sa castle ay may na-meet siyang bata na may dragon. Natuwa pa ito nang malaman na hero siya at nagpakilala bilang Mora, isang dragon summoner. Nagkausap sila at nag-activate na naman ang magic eye niya dito. Nagulat pa si Tomoki nang bigla siya yayain magpakasal ni Mora. Sabay bawi rin at gusto daw niyang maging kaibigan si Tomoki. Kinagabihan ay sinabi ni Tomoki kay Lily na gusto niya magbuo ng grupo, dahil mas mataas daw ang chance na manalo sila pag grupo sila. Napansin naman ni Lily na hindi pa kaya kontrolin ni Tomoki ang magic eye niya, kaya nilapitan niya ito at inakit. Saka sinabi na susuportahan niya ito sa gusto nito. Tuluyan nang ang bumigay ang kuya mo. Sa isip pa ni Lily gagawin niya ang lahat kung ang kapalit nito ay tuluyang pagkawala ng mga demon sa mundo nila, at para na rin sa nanay niyang naniwala sa kalokohan ng goddess hanggang sa huli. Samantala habang nag-enjoy si Tomoki ang ating bida na si Makoto ay binigyan ng nakamamatay na halik ng Black Spider na si Mio. Habang papunta sina Makoto sa Rotsguard Academy,
May kinakaharap naman na laban ang mga hero, sinalubong pa ni Lily si Tomoki at pinuri ito dahil sa pinakita nitong lakas sa naganap na laban. Napag-usapan pa nila na sa susunod na labanan ay makakasama nila ang grupo ng hero na si Hibiki. Napansin naman ni Lily na interesado si Tomoki sa hero ng Limia Kingdom, sinabi pa nito na maganda nga daw ito, pero sinabi ni Tomoki na huwag mag-alala si Lily dahil sapat na sa kanya si Lily at iba pang chicks niya, na kinang-isi nito. Samantala pinagmasdan naman ng grupo ni Hibiki ang Fort Stell na sinakop ng mga demon, dito magaganap ang labanan kasama ang hero na si Tomoki. Nagreklamo naman si Hibiki dahil magkakaroon pa sila ng dinner party at final check sa nalalapit nilang pag-atake para mabawi nila ang Fort Stell. Sinabi naman ni Navarre na madali na lang ang paghanda nila dahil na-secured na nila ang daan papunta sa fortress. Nabanggit pa nito na magbibigay ng statement ang hero ng Grit Onya bago magsimula ang pag-atake nila, para mag-request ng blessing ng goddess. Sinabi naman ni Navarre na kapag lumalaban sila sa demi-human o demon ay normal na magbigay ng blessing ang goddess, kaya malaki ang advantage nila. Napansin naman ni Navarre na hindi masaya si Hibiki, kaya tinanong niya ito kung curious ba ito sa hero ng Grit Onya. Sinabi naman ni Hibiki na parang ganun na nga. Parehas kasi sila ng penanggalingan mundo at magkaedad pa. Kinagabihan na meet ni Hibiki ang prinsesa ng Grit Onya na si Lily at ang hero na si Tomoki. Kasama ang mga grupo nila ay diniscuss ni Lily ang plano sa nalalapit na pag-atake sa Fort Stell, kahit daw kulang sila sa supply dahil kunti lang ang bigay na supply ng Kingdom Laurel. Sa isip naman ni Hibiki dahil ito sa pagsali ni Chia sa grupo ni Hibiki, kahit na priestess ito ng Kingdom ng Laurel, sinabi naman ng prinsesa na huwag silang mag-alala dahil pag binigyan na sila ng goddess ng blessing ay sigurado hindi sila matatalo ng mga demon. Tinanong naman ni Hibiki kung bakit gabi nila napili umatake. Sinabi naman ni Tomoki na masanay sila lumaban sa gabi, na pinagtaka ni Hibiki. Nag-usap ang dalawang hero at sinabi ni Tomoki na pag na-bless na sila ng goddess ay sigurado lalakas sila, at hihina naman ang kalaban. Natuwa naman si Hibiki nang maalala niya na nakita na niya si Tomoki sa magazine dati. Inis naman na tinanggi ni Tomoki na siya iyon, kaya nag-sorry na alang si Hibiki dahil mukhang nainis ito. Na-shock pa si Hibiki dahil nasa 605 na ang level nito. Samantalang siya ay nasa level 430 pa lang. Habang tumatagal usapan nila ay nawirduhan na si Hibiki kay Tomoki. Madami pa itong sinabi na sinasang ayunan na lang niya. Nang matapos na ang dinner ay nagtaka si Navarre nang makita na nagsosolo si Hibiki. Sinamahan niya ito at nakwento ni Hibiki simula bata siya ay kaya niya gawin ang lahat ng walang kahirap-hirap, kaya siguro iniisip nito ay mayabang siya. Pero sinabi ni Navarre na alam niya na mayabang siya. Sabay bawi din at nag-usap na sila ng seryoso. Sinabi pa ni Navarre na naalala niya noong umiyak ito dahil sa mga kalaban nilang kobolds. Nagulat naman si Navarre nang sinabi ni Hibiki na first time niya nakamit ng tao na pinagkakatiwalaan niya. Dagdag pa nito marami pa daw siyang pagdadaanan na pagsubok pero hindi siya nagsisisi na napunta siya sa bago niyang mundo. Sumapit na ang oras ng labanan. Bago sila umatake ay nanghingi si Tomoki ng blessing mula sa goddess, na kinatuwa ng mga sundalo. Samantala ni-report naman ng isang demon na nagngangalang Ron na ang parating na mga sundalo mula sa kingdom ng Limia at Grit Onya. Ayo pa dito humingi daw ang mga ito ng blessing at nagsimula na mag-march papunta sa kanila. Sinabi naman ng demon na si Ron na inaasahan na daw niya ang pag-atake ng mga ito. Habang nag-march sila Hibiki ay sinabi ni Navarre na delikado daw ang daan papunta sa fortress, kaya dapat idaan nila sa dami nila ang mga kalaban. Winarningan naman sila ni Woody. Dahil sigurado may mga trap na nakakalat sa daan, na nagpakaba sa kanila. Sa utos naman ni Tomoki ay nagsiatake na ang mga sundalo, madali naman nila natalo ang mga umatake sa kanila na pinagtaka nila dahil hindi dapat ganun kahina ang mga kalaban. Sinabihan naman ni Hibiki si Chia at Woody na maghanda ng defensive barrier para handa sila, at maghanda na rin ng spell para makaalis agad sila sa lugar. Samantala ni-report naman kay Rona na naabot na ng mga human ang target range. Agad naman ito inactivate ang magic circle, na kinagulat ng lahat dahil nahulog sila sa trap ng mga demon. Agad naman sumigaw si Hibiki na maghanda para umatake pero huli na dahil bumagsak na ang kinakatayuan nila at nahulog ang lahat. Gumamit naman agad ng magic si Woody para mailigtas sina Hibiki. Habang nakalipad naman si Tomoki, inatake naman siya ni Rona na agad niya nasalag. Na-relief naman si Tomoki nang makita na safe ang mga kasama niya. Inutusan naman nito si Mora na i-summon ang dragon nito na si Nagi. Nagulat pa si Rona nang makita niya na may pal-ipad na dragon sa fortress. Inatake ito ni Tomoki pero madali lang nitong nasalag.
Inutusan naman ni Tomoki si Namora at Yuki Natsu na suportahan ang likod nila, habang silang dalawa naman ni Jinbia ang sumugod sa kalaban. Pero may lumabas na bagong kalaban. Agad itong inatake ni Tomoki pero basic lang siya nito tinampal. Umatake ulit siya na kinaputol ng kamay ng kalaban. Sakto pa dumating si Hibiki at inatake ang demon pero nasalag naman ito. Natuwa naman ang demon dahil nagpakilala si Hibiki dito, kaya nagpakilala din ito bilang Eoda the Gigant, ang general ng 3rd Brigade ng Demon's Army. Nagulat pa sila nang mag-regenerate ang kamay nito. Sobrang nagimbal naman sila nang may i-activate ang demon na singsing, na naging dahilan para manghina sila. Ayun dito tinagal niya ang blessing ng goddess na natanggap nila. Nagpanik naman si Tomoki dahil ibig sabihin na wala na rin pansamantala ang pagiging immortal niya sa gabi, kaya sinabihan niya kagrupo niya na mag-retreat muna sila dahil nasa delikaden silang sitwasyon. Sinabihan din nito si Hibiki na tumakas na muna dahil hindi sila pwede mamatay dahil hero sila. Hindi naman sumang-ayon si Hibiki dito. Saka naalala ang mga sundalong namatay sa isang iglap lang. Ayun pa dito ang isang hero na iniisip lang ang sarili ay hindi totoong hero. Tuluyan naman ang umalis ang grupo ni Tomoki. Sinabi naman ng demon na hindi niya inexpect na tatakas talaga si Tomoki. Sakto naman dumating na rin mga kasama ni Hibiki. Nagready naman na ang demon na lumaban. Sobrang disappointed naman ang goddess dahil nagpadala pa naman siya ng 2 hero pero nabaliktad pa rin ang sitwasyon. Sakto naman nakita nito si Makoto na kinatuwa nito. Patuloy na nilabanan ni Hibiki ang demon pero dahil nawala ang blessing ng goddess ay nahirapan sila. Agad naman ito hinil ni Chie nang ma-injured ito. Saka naman sumugod ang iba mga kasama ni Hibiki na madali lang pinajujumbag ng demon. Naunahan naman ng takot si Hibiki dahil hindi nila kaya talunin ang demon. Samantala kinamusta naman ni Rona sina Sofia at Lancer. Sakto habang nag-uusap sila sa pamamagitan ng telepathy ay biglang may lumitaw na gold na liwanag na simbolo ng goddess. Mula dun ay lumitaw si Makoto na walang kaalam-alam na sinumon siya ng goddess sa gitna ng digmaan. Agad naman ito inatake ni na Sofia. Nang makita naman ni Hibiki ang gold na liwanag ay bigla nabuhayan sila ng loob na labanan ang demon. Pero kahit na todo sa porta sina Chie at Woody kina Hibiki ay hindi pa rin nila kinakaya ang kalaban. Sinabi naman ni Hibiki na hindi siya sasuko kahit anong mangyari. Kinausap naman ni Navar si Woody para sabihin na i-ready ang magic device. Sinabi pa nito na para sa kingdom ng Limia hindi pwede mamatay si Hibiki. Nakinagulat ni Woody. Nagdalawang isip pa ito pero nakiusap si Navar na iligtas si Hibiki at iba pa nilang kasama. Labagman sa loob ay ginawa ni Woody ang hiling nito. Nagulat naman sila nang biglang lumapit si Navar kay Woody. May nilagay naman na magic amulet si Woody sa weapon ni Navar, at saka may binigay na rose na dinurog nito, at napunta ito sa leeg ni Navar, saka na ito nagsimulang i-activate ang magic device. Samantala sobrang nabigla naman ang demon nang bigla siyang inatake ni Navar at napuruhan siya. Sinubukan naman salagin ng demon ang atake ulit nito pero hindi rin kinaya. Naputol pa nito ang kamay ng demon. Sobrang nagimbal naman si Breda nang makita ang rose sign sa leeg ni Navar, habang sobrang bilib naman si Hibiki. Umatake na rin sina Hibiki at Breda. Hindi naman makapaniwala ang demon nang mapuruhan siya sa leeg ni Navar, pero sobrang nagimbal sila nang sinabi ng demon na hindi niya akalain na magagamit niya ang buong puwersa niya. Saka nito pinakita sa kanila ang totoong lakas nito. Bigla naman tinawag ni Navar si Woody. Dahil dito ay kinuha niya sina Breda at Hibiki. Saka nito ginamit ang magic device para protektahan sila. Sinabihan pa nito si Chie na tumulong dahil kailangan nila makalayo sa lugar. Hindi naman makapaniwala si Hibiki na iiwan nila si Navar, pero nginitian lang siya nito. Sinubukan pa niya pigilan si Woody pero hindi ito nakinig. Pinaliwanag naman ni Brede kay Hibiki ang ibig sabihin ng bulaklak sa leeg nito. Ayun dito binibigyan daw nito ng power ang isang tao kapalit ng buhay nito. At totoo nga dahil nagsimula na kainin ng spell ang katawan ni Navar, pero umatake pa rin ito. Tinangka naman siya tapusin ng demon. Pero hindi nagpatalo si Navar, saka nag-self-destruct na dahilan ng pagsabog niya kasama ang demon, na tuluyan din tumapos kay Navar. Naiyak naman si Hibiki nang makita ang malakas na pagsabog, dahil alam niyang wala na si Navar. Samantala ang duwag na hero na si Tomoki ay nagsisi kung bakit niya iniwan si Hibiki. Pero sinabi ni Lily na tama ang ginawa niya, dahil ang katauhan niya ang nagbibigay ng pag-asa sa mga tao ng Great Onya. Kaya sinabi ni Tomoki na pipilitin niya lumakas para hindi na siya mag-relay sa protection ng goddess. Sa pinangyarihan naman ng pagsabog ay biglang dumating si Rona at sinabihan na gumising na ang demon. Unti-unti nga itong nag-regenerate pero galit na galit naman ito kay Navar dahil sa ginawa nito.
Nagulat pa ito nang sinabi ni Rona na natalo sina Sofia ng pinadala ng goddess. Samantala ng mga panahon ding iyon ay agaw buhay si Makoto dahil sa laban niya kina Sofia, kaya todo heal sina Mio at Tomoe sa kanya, pero nahirapan sila dahil immune ang katawan ni Makoto sa kahit anong magic. Samantala balik na sa present time, pinakita pa na nag-uusap sina Tomoe at Mio tungkol sa mga gagawin nilang mission habang busy si Makoto. Tinanong pa ito ni Mio tungkol sa investigation na gagawin nito sa lugar kung saan naganap ang laban ng Dragon Slayer. Sumang-ayon naman si Tomoe dahil ayon dito dahil sa matinding labanan ay nagkaroon ng malawak na lake sa lugar, habang si Mio naman ay pupunta sa town ng Koran para maghanap ng seaweed at kelp na ingredients sa pagkain na gusto ni Makoto. Pinag-usapan pa nila na babalik lang si Makoto sa demi-plane pag naayos na nila ang dapat nilang gawin sa Rotsguard. Samantala habang nag-iikot sina Makoto at Shaki sa sentro ng Rotsguard ay may napansin silang isang babaeng pinapalibutan ng mga lalaki. Sinabi naman ni Shaki na mukhang binubuli ng mga ito ang babae. Napansin naman ni Makoto na sa normal na pagkakataon ay umaaktong biktima ang mga binubuli pero ang babae ay may kakaiba sa reaction nito. Aalis na sana ang babae pero bigla itong tinulak ng isa. Dun nakialam si Makoto. Pero hindi siya pinansin ng mga ito, kaya parang napahiya siya. Kaya binigyan niya ng signal si Shaki na magsalita para mapansin sila ng mga ito. Nang mapansin na sila ng mga ito ay pinag-iinsulto lang sila ng mga ito. Napansin naman ni Makoto na uniform ng Rotsguard Academy ang suot ng mga ito. Naisip pa niya na kung sina Mio at Tomoe ang kasama niya ay sigurado tapos ang mga ito sa dalawa. Pero nagulat siya nang sinabi ni Shaki na tatapusin niya ang mga ito, pero inawat agad ito ni Makoto. Kaya sinabi na lang ni Shaki na ipaparanas niya sa mga ito ang sakit na hindi pa nila nararanasan. Pero naiinis na sinabi ni Makoto na sabihan lang ang mga ito na umalis. Bigla naman nagsalita ang leader ng mga bully at sinabi na gusto daw niyang kausapin ang babae kaya huwag silang makialam. Sumingit naman si Shaki at sinabi na umalis na lang sila kung gusto pa nilang mabuhay. Nakinagulat ng mga ito, saka nagpakitang gilas ang mga ito at gumamit ng magic para makalipad. Nainis naman ang mga ito nang sinabi ni Makoto na bakit hindi sila umaatake. Para matapos na ang usapan ay inatake na ni Shaki ang mga ito, na sobrang kinagulat ng mga ito. Nabilib naman si Shaki nang tanggalin ni Makoto ang spell gamit ang counter spell. Nang kausapin naman ni Makoto ang babae ay sinabi nito na walang nagsabi sa kanya na tumulong siya, kaya sinabi ni Makoto na hindi siya humingi ng kapalit sa pagtulong niya. Bago ito tuluyang umalis ay sinabi nito na isa siyang waitress sa isang restaurant na nagse-serve ng hotpot. Kung mapadaan sila ay dun siya magpasalamat sa kanila. Nagka-interes naman si Makoto sa hotpot kaya niyaya niya si Shaki pag may time sila. Sinabi naman ni Shaki na medyo hindi daw maganda ang ugali ng babae. Pero ayon kay Makoto na normal lang ang inakto nito, dahil bihira na ang tumutulong ng walang hinihinging kapalit, dagdag pa niya na curious siya sa reaction nito sa mga bully. Nagpatuloy naman sila sa paglalakad at napag-usapan nila ang nalalapit na entrance exam ni Makoto sa academy na pinagtaka ni Shaki, dahil bakit kailangan pa niya pumasok sa school. Pero ayon kay Makoto kailangan niya muna makapasok sa academy bago siya kilalanin na residente sa city, at para na rin makakuha siya ng permit na makapagbukas ng store, pero sobrang gulat ni Makoto nang malaman na hindi student entrance exam ang kukunin niya, kundi teacher employment examination. Lalo pa siya nagimbal na ang nag-recommend na kumuha siya ng exam na maging teacher ay ang Rembrandt Trading. Samantala dumating na nga ang araw ng exam ni Makoto. Kinakabahan pa siya dahil sa exam at kundi lang daw sa recommendation ni Rembrandt, ay tatakas na siya. Nang makaharap na sila sa nagpapa-exam ay nainis pa ito dahil tinanong ni Makoto kung may available ba na posisyon bilang clerk. Madami pang reklamo na sinabi ang lalaki na pati itsura ni Makoto ininsulto dahil madami daw katulad niya na kunyari lang nag-apply na teacher pero ibang position ang target. Natakot naman ang lalaki nang makita na nag-aapoy sa galit si Shaki. Sabay atake sa lalaki. Agad naman ito pinakalma ni Makoto, saka humingi ng tawad sa lalaki. Hindi naman makapaniwala ang lalaki sa ginawa nito. Pero lalo lang nainis si Shaki dito. Bigla naman may dumating na babae para ayusin ang sitwasyon at humingi ng tawad sa kanila, pero nagkainitan pa sila ni Shaki. Tinignan pa nito ang mga exam na kukunin niya. Nagulat naman ang babae nang sinabi ni Shaki na ibigay kay Makoto ang pinakamahirap na practical exam, na kinagimbal niya dahil bakit si Shaki nagde-decide ng exam niya. Nagpunta na si Makoto sa testing area kung saan pinaliwanag ng examiner sa mga mag-e-exam ang tungkol sa gagawin nilang practical exam. Ayun dito tatagal ang exam nila ng 3 araw, pinaliwanag pa nito ang mga equipment na binigay sa kanila,
Ayon dito ang gold feather ay gagamitin nila pag gusto na nilang bumalik, gold bell naman pag gusto nila mag-drop out. Dagdag pa nito bawal magkaroon ng labanan sa pagitan ng mga mag-e-exam, ayon pa dito bibigyan sila ng weapon. Pero pagdating sa pagkain nila ay sila na bahala. Winarningan din sila sa mga monster na makakaharap nila sa testing area. Naisip naman ni Makoto na parang survival game ang exam nila, may pinakita pa itong 3 orb. Ayon dito kailangan nilang bumalik sa academy na dala ang mga orb. Sinabi naman ni Makoto na madali lang daw ang pinapagawa sa kanila, pinadala na nga sila sa testing area. Agad naman ginamit ni Makoto ang investigative kay niya para tignan ang paligid. Natuwa naman siya dahil marami siyang pagkukuhanan ng pagkain. Tinignan din niya ang location ng mga kasabayan niya kumuha ng exam. Agad naman siya nakakita ng orb. Kaya tinignan niya ang instruction kung paano ito makuha. Sinubukan naman niya atakihin ang orb ayon sa instruction, pero nagulat siya dahil nabasag ito. Sinubukan niya pa sa ibang kulay pero kahit gaano kahina ang ataking gawin niya dito ay sumabog pa rin ito. Naisip pa niya tanggalin ang spell na nagpapalakas sa kanya. Pero nang madikitan lang niya ng kunti ang orb ay sumabog na ito, na sobrang kinagimbal niya. Inabot na nga siya ng gabi pero kahit isa wala siya mahuling orb. Kinabukasan ng magising siya ay nagulat siya nang makita na may monster na nabiktima ng barrier na ginawa niya bago matulog. Tinignan naman niya ulit ang location ng mga kasabay niya mag-exam at nagtaka siya dahil nawawala ang elf. Duda niya natapos na agad nito ang exam. Agad naman niya sinimulan manghuli ng orb. Naisip pa niya na daplisan lang ito pero nagulat siya dahil bigla itong nawala, hinanap naman niya ito. Sobrang nainis pa siya dahil may kakayahan na mag-teleport ang orb, naisip pa niya na wasakin na sunugin ang buong testing area. Kinalma naman agad niya ang sarili niya, at sinubukan ulit targetin ang orb, at nagtagumpay nga siya nahuli ang unang orb niya, na sobrang kinatuwa niya. Naramdaman naman niya na may nawala ulit na isang nag-e-exam, iniisip pa niya kung nag-drop out ito o nakapasa ba. Inabot naman ng hapon nang makakita ulit siya ng orb, at para mahuli ito ay pinahina niya ng husto ang sarili niya at inatake ang orb. Tagumpay ulit siya na mahuli ang pangalawang orb niya. Kinagabihan habang kumakain siya ay may naramdaman siyang bagong presensya sa testing area nila, na pinagtaka niya dahil pwede ba may sumali kahit patapos na ang exam. Kinabukasan ng magising siya ay may mga monster na naman siyang nabiktima. Pero mas nagtaka siya dahil may tao na nakasama sa nabiktima ng barrier niya. Nagulat pa siya nang bigla siya nitong atakihin. Nasalag naman niya pero bigla itong nawala, pero dahil sa power ni Makoto ay kahit mag-invisible ito ay nakikita pa rin niya, tinangkapan niya layuan ito pero hinayla siya nito sa damit na kinatamba niya. Sasaksakin pa sana siya nito pero nahawakan niya weapon nito at madaling naputol. Nagtaka pa si Makoto nang mapansin na may something sa kamay niya. Dun niya nagets na may poison ang weapon nito. Tinanong naman ni Makoto kung tina-target ba nito ang mga mag-exam. Sumang-ayon naman ito. Ayon pa dito sumuko na daw ang iba. Pero nagulat ito nang ma-realize na na-neutralize na ni Makoto ang poison na nahawakan niya. Tinangka pa tanungin ni Makoto kung sino nag-hire dito. Pero sinabi nito na wala daw siyang contact sa mga kliyente niya, dahil kumukuha lang siya ng quest sa Assassin Guild. Nag-uusap pa sila nang magulat ang lalaki dahil hindi na siya makagalaw. Sinabi naman ni Makoto na pansamantala niya itong pinaralyzed, dahil abala ito sa pag-exam niya. Sabay sipa dito palayo. Saka siya nagbalik sa exam, pero maiyak-iyak ito dahil matatapos na ang 3 exam ay hindi pa niya mahuli ang huling orb. Nahirapan pa siya dahil hindi siya makagamit ng physical attack lang dahil kusang naglalabas ng mana ang katawan niya. Bigla naman siya nagka-idea at nilabas ang kutsilyo na ginamit pang luto ng isda. Inatake niya ang orb pero naglaho ito. Nang lumitaw ito ay inatake niya ulit at dun tagumpay na niya nakuha ang huling orb niya, na kina-relief niya. Saka na niya ginamit ang gold feather para bumalik sa academy. Nang makabalik siya ay nagulat siya dahil naghihintay na ang mga kasabayan niya mag-exam, at mukhang bagsak ang mga ito. Nagulat pa ang mga ito nang ipakita niya ang mga orb na nakuha niya. Nagimbal pa ang examiner dahil first time daw may nakapasa na may dalang 3 kulay. Nakinabigla ni Makoto dahil pwede pala isang kulay lang. Sobrang relief naman ni Makoto dahil natapos na niya ang exam. Niyaya pa niya si Shaki na kumain ng hotpot na gusto nito kainin, samantala si Miyo at Tomoe naman ay nakarating na sa destinasyon nila. Samantala sa isang bar naman ay naglalabas ng inis ang nagpa-exam sa isang babae dahil wala daw dapat makapasa sa exam nila ngayong taon, na nagpa-interes sa kausap nito lalo nang sinabi nito na may nakapes ang isa kahit na mas pinahirap nila ang exam. Dahil nakapasa na si Makoto sa kanyang exam para maging teacher, ay nakakuha na rin siya ng permit na mag-open ng store,
nakatanggap na rin siya ng official acceptance sa academy na pinagtaka nila. Dahil bagong pasa pa lang niya pero pinapa-report na agad siya ng academy. Sinabi naman ni Makoto na okay lang naman dahil wala naman sila gagawin kinahapunan. Pero syempre dapat kumain muna sila. Pumunta nga sila sa restaurant kung saan nagtrabaho ang babaeng niligtas nila na nagngangalang Gloria. Masaya pa sila nitong binati, at mukhang naging suki na sila ng lugar dahil pati si Shaki ay nagustuhan ang pagkain na siniserve ng mga ito. Sinusubaybayan naman sila ng leader ng mga nambuli kay Gloria. Nainis pa ito dahil hindi niya malapitan si Gloria dahil kina Makoto. Bigla naman may lumapit ditong babae at nagpakilala na student ng academy. Sinabi pa nito na may gusto ito sabihin dito. Samantala sa restaurant naman ay halos masuka si Makoto dahil sa order ni Shaki na cream hot pot, hindi niya pa ma-imagine ang lasa ng pinagsamang sweet na cream at karne. Tinanong pa ni Gloria kung nagwo-work siya sa academy, na kinumpirma ni Makoto. May sasabihin pa sana ito nang biglang may tumawag dito kaya napilitan itong umalis. Pagdating naman sa Rotsguard Academy ay kinausap sila tungkol sa mga rules and regulation ng academy. Ayun pa dito pwede magturo ang isang part-time teacher ng hanggang 30 student ng sabay-sabay. Ni-request naman ni Makoto na huwag lumagpas sa 10 ang student na tuturuan niya, na pinagtaka nito dahil madalas daw mas gusto ng teacher na maraming student, pero sinabi ni Makoto na mas matuturuan niya ang mga student pag kunti lang. May sumingit naman na isang lecturer na nagpakilala bilang Bright. Diniscuss pa nila dito ang plano ni Makoto na mag-focus na turuan ang student niya ng magic. Sinabi naman ng lecturer na nagtutura din siya sa mga student ng combat techniques, kaya sinuggest nito na ipadala ang 10 sa student nito na interesado na matuto ng magic kay Makoto. Nagpasalamat naman siya dito. Sinabi pa ng lecturer na marami daw talented na mga student na pumasok sa academy. Nabanggit pa nito ang mga student na may kakayahan daw lumipad, na nagpaalala kina Makoto sa mga nambuli kay Gloria na student. Naisip naman ni Makoto na magpunta muna sa library. Doon may lumapit sa kanya ang librarian at tinanong kung ano ang hinahanap niya. Sinabi naman ni Makoto na kukuha lang siya ng material para sa klase niya habang hinihintay niya ang assistant niya na si Shaki na kumukuha ng request form para makagamit ng mga facilities ng academy. Napaurong pa siya dito nang banggitin nito ang pangalan niya. Nabilib pa ito dahil ang bilis gumawa ni Makoto ng barrier. Tinanong naman ni Makoto kung bakit nito alam ang pangalan niya. Sinabi naman nito na alam niya lahat ng pangalan ng mga teacher sa academy. Duda naman si Makoto dito dahil madami daw teacher sa school, impossible na kilala niya lahat, pero nagulat si Makoto na kapatid pala ito ni Gloria. Napansin nga ni Makoto na magkamukha sila pero mas malaki ang melon ni Gloria dito, na sobrang kina-offend ng kapatid ni Gloria na nagpakilala bilang Eva. Napansin pa niya na kaparehas nito ng aura si Mio. Samantala nagpapaturo naman si Mio sa isang babae na nagngangalang Barrette ng pagluluto. Tinuturuan pa siya nito kung paano ang tamang pagbalat dahil masyado daw delikado ang paraan ni Mio, na kinablush ni Mio dahil kailangan niya magpasikat sa pagluluto. Pinakitaan pa siya ni Barrette ng techniques ng paghiwa ng gulay. Nagsimula naman na ang klase ni Makoto, at habang papunta mga student niya ay pinapakinggan niya sinasabi ng mga ito, at mukhang hindi siya sineseryoso ng mga ito. May nagsabi pa na kung pangit ang bago nilang teacher ay magpapalipat sila ng klase. Na sobrang kinabahala ni Makoto dahil mukhang hindi siya sineseryoso ng mga ito, kaya pinag-usapan nila ni Shaki kung paano turuan ang mga ito, at sinabi ni Makoto na kailangan niyang umaktong nakakatakot para seryosohin siya ng mga ito. Nang dumating na ang mga student ay agad na nagpakilala si Shaki, at mukhang nagustuhan agad ito ng mga babaeng student. Seryoso naman nagpakilala si Makoto sa mga ito bilang isang merchant. Nilait naman siya ng mga student dahil mukha daw siyang kobolds. Hindi naman pinansin ni Makoto ang mga panlalait ng mga ito sa kanya at seryosong sinabi na magpo-focus sila sa magic kaya dapat makinig sila. Sa kanya isa-isa tinanong ang mga student kung ilang elements ang kaya nilang kontrolin. Kunyari na disappoint pa siya sa mga ito nang sabihin ng mga ito na 2. Pero sa isip ni Makoto ay ginagawa niya kung paano e-train ni Tomoe ang mga taga-demiplane. Nagulat pa ang mga student nang sabihin ni Makoto na kung walang gagawin ang mga ito ay hindi na sila mag-level up pa. Sinabi pa ng isa na masyado daw siyang harsh, pero sinabi ni Makoto na nagsasabi lang siya ng totoo. Sinabi naman ng mga student na normal daw na mag-focus sila kung saan sila magaling na element, pero natahimik ang mga ito nang sinabi ni Makoto na pag sa totoong labanan kapag isa lang element ang kaya nilang gamitin ay sigurado tapos sila. Dagdag pa ni Makoto dapat daw makamaster sila ng at least 3 elements. Napangisi naman si Shaki nang tinanong ng mga student kung na-master na ba nito ang iba pang element.
Sinabi naman ni Makoto na magkakaroon sila ng mock battle ni Shaki para makita nila ang power nila. Nagtaka naman ang mga student dahil wala silang maramdaman na kahit anong mana kay Makoto. Habang si Shaki naman ang staff niya ay nag-contain ng iba't ibang elements, nagsimula na nga silang maglaban. Naunang umatake si Shaki pero madali lang itong sinalag ni Makoto gamit ang barrier, na sobrang kinagulat ng mga student. Pinag-aatake pa ito ni Shaki pero hindi pa rin tumalab. Nag-counter-attack naman si Makoto na kinatalsik ni Shaki. Umatake pa ulit si Shaki pero naiwasan ito ni Makoto. Saka nito inatake si Shaki. Sobrang gimbal naman ang mga student dahil sa pinapakitang lakas ni Makoto. Nainis pa si Makoto nang ma-counter ni Shaki ang atake niya. Nagulat naman ang mga student nang inatake niya si Shaki ng pinag-combined na element ng fire at water. Pero madali lang din itong kinounter ni Shaki gamit ang staff niya. Para sa finale na atake ay ginamit na nila ang pinakamalakas nilang atake. Nagulat pa ang isa sa student dahil nakapagsasalita ng ancient language si Makoto. Sa sobrang lakas naman ng atake ni Makoto ay nag-create ito ng malakas na pagsabog. Nagimbal pa sila nang makita na sumuko si Shaki kay Makoto. Nagulat naman si Makoto dahil imbes na magka-interest ang mga ito sa klase niya ay mukhang natakot pa ang mga ito. Sinabi na lang niya sa mga ito na tapos na ang klase. Bahala na sila kung gusto nila magpatuloy na pumasok sa klase niya. Bago pa siya umalis ay sinabihan niya si Shaki na gamutin ang isa sa student na nasugatan dahil sa impact ng labanan nila. Ginamot naman agad ito ni Shaki gamit ang ointment ng store nila na sobrang kinabilib ng student. Nag-blush pa ito nang sinabi ni Shaki na masaya ito dahil walang naiwan na scar. Iba-iba naman emosyon ng mga student, may natakot at may sobrang nabilib naman. Nag-worry naman si Makoto sa susunod na klase niya dahil baka wala nang pumasok. Sinabi naman ni Shaki na sigurado siya na may babalik pa rin sa mga ito. Samantala patuloy naman sa pag-imbestiga si Tomoe sa nangyari sa Star Lake. Ayon sa isa sa mga survivor na nakasaksi sa labanan, pinarusahan daw sila ng isang sorcerer na naka-red at blue na damit, dahil tinangka nila atakihin ang mga demon kaya inatake sila nito ng napakalakas na arrow na tatapos sa kung sino mang tamaan. Tinignan naman niya memory ng lalaki at sobrang natawa siya nang malaman na si Makoto ang may kagagawan ng pag-atake sa lugar. Samantala hindi naman makapaniwala si Makoto dahil kalahati ng mga student ang nagbalik sa klase niya. Tinawag pa ni Shaki ang mga ito isa-isa. Ang una ay si Jin Rohan, isang swordsman na pinagtaka ni Makoto bakit nasa klase niya nakapokus siya sa magic. Sunod ay si Azumo Kusakabe, isang mage. Si Abelia Hoplace naman ay student na nagmula sa aristocrat na family. Si Diana Severus naman ay isang mage na kahit kasing idaran lang ni Makoto ay may asawa na. Si Mithra Casper naman ay nagmula sa pamilya na may connection sa temples. Tinanong naman ni Azumo kung bakit nakipag-communicate ito sa pamamagitan ng pagsulat kung nakapagsalita naman siya ng incantation. Nagsalita naman si Makoto ng language ng human. Saka sinabi na salita lang ng human ang hindi niya pwede communicate, pero mukhang naintindihan ni Azumo ang sinabi niya. Pinaliwanag naman niya na dahil sa isang pangyayari ay hindi siya makapagsalita ng human language. Para matapos na usapan ay sinimulan na niya ang klase. Tinanong pa niya ang mga ito kung ano nangyayari sa katawan pag ginamit nila ang mana nila ng todo bigay. Ayon naman kina Abelia at Jin ang paggamit ng mana ng todo bigay ay maaaring mag-cause ng pagsusuka at kawalan ng malay. Pwede pa ito magresulta ng pagkamatay. Tinanong naman ni Diana kung bakit yun agad tanong niya kakaumpisa pa lang ng klase. Sinabi naman ni Makoto na gusto niya malaman ang limit ng mga ito sa labanan. Winarningan pa niya ang mga ito na possible silang ma-injured, na pinagtaka ng mga ito. Pero nagimbal sila nang sinabi naman ni Makoto na may sapat siyang mana at stamina at recovery medicine na pwede ibenta para sa kanila. Sinabi pa ni Makoto na atakihin siya ng mga ito ng sabay-sabay. Sa sumunod na eksena ay bagsak na ang iba, may samuka pa. Binigyan pa ni Mithra ng mana si Jin gamit ang huling mana nito para lumaban. Pero binasek lang sila ni Makoto. Pinagbibigyan naman nila ng recovery magic ang mga ito. Pero na-depress pa rin sila lalo na si Abelia na nasuka sa harapan ng crush niya na si Shaki. Pinaliwanag naman ni Makoto na hindi nila malalaman ang limit nila pag hindi nila naranasan. Nagimbal pa ang mga ito nang pinapasulat pa sila nito ng report tungkol sa mga dapat nilang baguhin sa magic nila. Samantala habang nag-training naman ang student na si Ilem, ay naalala niya ang binigay sa kanyang magical medicine ng babaeng kumausap sa kanya. Ayon pa dito nasa development process pa lang ito na sinubukan ng academy pero kaya nito improve ang physical at magical abilities ng gumagamit nito. Habang tinitignan niya ito ay nakasalubong niya pa sina Makoto at sobrang nagulat siya nang ma-realize na teacher ito sa academy.
Kinagabihan binabasa naman ni Makoto ang report ng mga student, at nakitaan niya ang mga ito ng potential. Sinabi pa ni Makoto na hindi siya bagay maging teacher, pero gagawin niya ang best niya. Samantala kausap naman ng teacher na si Bright ang assassin na nakalaban ni Makoto sa testing field, nagpapaliwanag pa ito kung bakit niya hindi natapos si Makoto. Pero sinabi ng teacher na si Bright ayaw niya makarinig ng excuse. Ang gusto niya tapusin ito si Makoto. 2 linggo matapos maging teacher ni Makoto, ay sa wakas nakapagbukas na rin sila ng branch ng store nila sa Rotsgard. Sobrang nalungkot naman sina Eris nang sabihin ni Makoto na hindi na sila ang magbabantay sa store nila. Nakiusap naman sina Aqua na huwag silang palitan dahil sigurado tapos sila kina Tomoe. Kaya wala nang nagawa si Makoto kundi pagbigyan ang mga ito. Isa-isa naman niya pinaliwanag sa mga ito ang mga paninda sa store at kung para saan ang mga ito. Pinaliwanag pa niya sa mga ito na gusto niya i-promote ang store nila sa pamamagitan ng words of mouth, bilang pharmacy at general store na nagbukas hanggang hating gabi. Sinaway naman ni Aqua si Eris dahil nagreklamo ito dahil masyado daw matagal ang oras ng trabaho nila. Sinabi naman ni Makoto na natural may break sila at magpapalitan din sila ng shift. Natuwa naman ang mga ito nang malaman nila na may food allowance silang matatanggap. Samantala habang maayos ang takbo ng klase niya at ng bago niyang store ay sobrang stress naman siya dahil ang daming student na nag-aalok sa kanya na pakasalan niya, mas nagimbal pa siya dahil pwede pala siyang mag-asawa ng kahit ilan gusto niya. Ang mas kina-stress niya pa ay kaya lang siya niyaya ng mga student na magpakasal ay para makaiwas ang mga ito sa responsibilidad. Habang tinitignan naman niya ang drawing ng magulang niya ay biglang lumitaw si Eva at tinanong kung sino ang mga ito. Sinabi naman ni Makoto na malapit siya sa mga ito at may malaki siyang utang na loob sa mga ito. Dagdag pa ni Makoto na sanay siya na makita na close ang dalawa, kaya naninibago siya na maraming nag-aalok sa kanyang magpakasal sa academy. Pinaliwanag naman ni Eva na anak daw ng mga nobles at merchant ang mga students, maaring hindi tinitignan ng mga ito na act of love ang marriage. Nagets naman ni Makoto na ang gusto ng mga ito ay political marriage. Samantala pina-report naman ni Tomoe si Lime tungkol sa mga nakuha nitong impormasyon tungkol sa Sea of Trees. Ayon naman kay Lime na mukhang may kumalaban sa dragon na tinatawag na Like the Waterfall bago pa ang labanan sa Fort Stella. Ang duda pa nito maaaring ang Dragon Slayer na si Sofia Balga ang may gawa nito. Nag-iisip pa si Tomoe nang biglang tanungin ni Lime kung ano nakuha nitong impormasyon tungkol sa singsing na kayang i-suppress ang power ng goddess. Sinabi naman nito na wala pa siyang nakuhang impormasyon tungkol dito. Ang tanging nalaman lang niya ay kung sino ang nag-create ng Star Lake. Sumang-ayon naman si Lime na si Makoto ang dahilan kaya nagkaroon ng lake sa lugar. May sasabihin pa sana si Lime nang pigilan ito ni Tomoe dahil may naramdaman itong palapit sa kanila. Sakto may kumatok nga at nagpakilala bilang traveler. Nabalitaan daw ng mga ito na nagbebenta sila ng kakaibang mga weapon. Duda naman ni Lime target ng mga ito ang espada niya. Pinapasok naman ni Tomoe ang mga ito. Ito pala ay sina Tomoe, Lily at Mora. Nagulat pa si Tomoe dahil nakadamit pang samurai si Tomoe. Nagpakilala naman sila bilang tumatayong guard ng Kuzunoa Trading Company. Tinanong pa ni Tomoe bigla kung ilang taon na siya dahil makaluma daw siya magsalita na kinairitan ni Tomoe dahil feeling close ito. Nagpakilala naman ang mga ito. Nang marinig naman ni Lime pangalan nito ay na-realize niya na ito ay ang prinsesa ng Gritonia at ang kasama nito ay ang hero. Nag-uusap pa sina Lily at Tomoe nang biglang sumingit si Tomoe dahil gusto niya makita ang espada ni Tomoe. Pinakita naman ito ang espada kay Tomoe pero nahirapan ito tanggalin ang scabbard ng espada. Napangisi naman si Tomoe at sinabi na siya lang ang pwede gumamit ng espada. Hindi naman naniniwala si Tomoe dahil walang weapon na hindi niya kayang gamitin dahil isa siyang hero. Nabwisit naman na si Tomoe kaya binawi niya na ito. Saka tinagal ito sa scabbard para ipakita dito. Sobrang nabilib pa sila sa ganda ng espada. Nang matapos ay sinabi ni Tomoe na kung pwede umalis na sila dahil may aasikasuhin pa sila. Pero mukhang nagka-interes si Lily sa weapon dahil nag-alok ito ng kahit magkano kapalit ng espada. Sinabi naman ni Tomoe na siya lang ang pwede gumamit ng espada. Napilitan naman si Lily na sabihin na isa siyang prinsesa at ang kasama niya ay ang hero. At para daw sa future ng mundo ay tulungan sila ni Tomoe. Pero hindi nagpatinag si Tomoe at sinabi pa na kaya nagka-interes ang prinsesa sa weapon niya ay dahil gusto nito gumawa ng sarili nitong weapon. Para matapos na ay sinabi ni Tomoe na kahit magkano pa alok nila ay hindi niya ibibigay ang espada niya sa mga ito. Bigla naman ginamit ni Tomoe ang magic eye niya kay Lime, kaya lumapit ito kay Tomoe para kumbinsihin ito na ibigay ang espada niya kina Tomoe. Mag-benefit din daw ang trading company nila sa mga ito.
Inalok pa nito ang espada niya kay Tomoki, na kinagalit ni Tomoe at pinatahimik ito. Bigla naman sumingit tong bida-bidang hero at sinabi na siya daw magliligtas sa mundo. Tinangkapan niya gamitin ang magic eye niya kay Tomoe, pero nagulat ito nang hindi tumalab. Sa isip pa nito ay mataas ang expectation niya sa hero dahil galing ito sa mundo ni Makoto, pero sobrang na-disappoint siya sa nakikita niya. Hindi pa rin sumuko si Tomoki pero hindi talaga tumetalab ang magic eye niya kay Tomoe. Ayon pa dito may nagmamay-ari na sa kanya. Bigla naman sumingit si Mora at sinabi na alam niya na makapangyarihan dragon si Tomoe. Nagulat pa si Lily na binasa ni Tomoe ang iniisip niya. Sinubukan naman gamitin ni Mora ang power niya bilang dragon summoner para kontrolin si Tomoe, pero hindi rin tumalab dahil masyado makapangyarihan si Tomoe kesa dito. Nagulat pa si Tomoki dahil nawala din ang effect ng magic eye niya kay Lime. Maiyak-iyak naman na nagsisi si Lime dahil nakontrol siya ng isang mukhang tangang hero. Na kinagalit ni Tomoki at inatake si Lime. Ginamit naman ni Tomoe ang power niya para mag-hallucinate si Tomoki na lalong kinatrigger nito at inatake si Tomoe. Sinabihan naman ni Tomoe si Lily na magpanggap na hindi sila nagkita. Saka na ito tuluyang naglaho kasama si Lime. Samantalang ito naman si Tomoki mukhang mas nabaliw kay Tomoe. Nang makalayo sila ay todo iyak naman si Lime dahil sa inis sa sarili dahil tinangka niya pa ibigay ang espada na binigay sa kanya ni Tomoe. Bigla naman ito inalok si Lime na maging member ng clan niya. Agad naman ito pumayag na kinatuwa ni Tomoe. Sinabi naman ni Lime na gusto niya pang mas lumakas para wala na siyang pagsisihan pa, kaya sinabi ni Tomoe na simulan na nila ang ritual. Pero huwag itong mag-alala dahil hindi ito masyado masasaktan. Samantala habang busy naman sa pangunguhan ng ingredients si Mio sa dagat ay biglang may umataki sa kanyang wolf. Pero binalibag lang niya ito at tatapusin na sana ito nang biglang dumating ang hero na si Hibiki para protektahan ang wolf at humingi ng tawad kay Mio. Pinapakalma pa ni Hibiki ang wolf pero galit pa rin ito na kinainis ni Mio. Nang sinabi naman ni Hibiki na bumalik ito sa belt niya ay bumalik naman ito. Napansin naman ni Mio na may pagkakapareho ito kay Makoto. Humingi naman ulit ng tawad si Hibiki. Pero sinabi na lang ni Mio na okay lang hindi naman siya injured. Dahil nag-insist si Hibiki na bayaran si Mio at para matapos na tinanong na alang ni Mio kung alam ba nito ang best na gamitin sa mga seagrass na nakakalat, sobrang nagka-interes naman si Mio nang banggitin ni Hibiki ang seaweed. Sobrang nabilib pa ito dahil kaya nito makita ang pagkakaiba ng seaweed at kelp. Napayakap pa si Mio dito dahil madami itong alam tungkol sa mga pagkain na favorite ni Makoto. Makalipas ang 2 araw ay kasama na ni Mio si Hibiki at ang grupo nito. Ayon pa dito papunta sila sa town ng Stish para maghanap ng weapon. Habang nag-uusap naman sila ay hindi naman palagay mga kasama ni Hibiki kay Mio. Lalo at tinatago nito ang katauhan nito para mag-travel para makalimutan ang pagkamatay ni Navarre. Bigla naman tinanong ni Mio kung malakas ba ang mga ito. Sinabi naman ni Hibiki na okay naman siya sa labanan, kaya sinabi ni Mio na sila na mag-handle sa mga rare na monster na palapit sa kanila. Kung hindi nila kaya ay siya na bahala. Sakto naman may lumitaw na monster sa harapan nila. Agad naman ito nilabanan ni Hibiki. Napansin naman ni Mio na okay naman ang lakas ng mga ito, pero mahihina ang weapon ng mga ito. Sinubukan pa warningan ni Mio si Breda pero huli na dahil na-jumbag na ito ng monster, na nagdulot ng matinding injuries dito. Agad naman ito ginamot ni Woody at Shia habang pinapakalma si Hibiki, na sobrang na-shock sa nangyari dahil baka maulit-ulit yung nangyari kay Navarre, kaya humingi na siya ng tulong kay Mio. Sobrang na-shock naman sila nang binasek lang ni Mio ang monster. Nagulat naman sila dahil biglang nakagalaw pa ang monster at inatake si Mio, na sobrang kinagalit ni Mio dahil nasira nito ang damit na pinuri ni Makoto, kaya pinag-aatake niya ang monster, na kinagimbal ni Hibiki. Hindi pa sila makapaniwala nang makita na umiiyak ito dahil sa damit nito. Pinatulog naman niya ang mga ito dahil kailangan nilang magmadali makarating sa Sish. Bigla naman lumitaw ang wolf. Kaya sinabihan ito ni Mio na hindi niya ito sasaktan kung mananahimik tungkol sa katauhan niya na Black Spider. Nang magising naman si Hibiki ay nasa isang inn na siya. Nag-iwan pa ng letter si Mio na dinala niya ang mga ito sa Sish, at pumunta agad sa Kuzunoa Trading Company. Nang dumating sila dun ay sinalubong na agad sila ni Mio na may bago ng damit. Nagpasalamat naman si Hibiki sa pagtulong nito. Nagulat pa ito nang sinabi ni Mio na kaya niya pinapunta ang mga ito ay para tulungan siya sa pagluluto. Sinabi naman ni Woody na nagpunta sila sa Stish para maghanap ng weapon at mag-training. Sinabi naman ni Mio na bakit pa wala nga silang laban sa isang mahinang monster.
Bigla naman sumingit si Baron at Shanbi na gagawa nila ng weapon ang mga ito na pwede gamitin panlaban sa mga monster sa wasteland. Saka na nila bayaran, aabot ng 3 araw ang paggawa ng weapon kaya pwede niya paturuan si Mio magluto sa gabi. At sa umaga ay mag-training sila. Bigla naman sumingit si Mio na sa tingin ba ni Baron sapat ang 3 araw para matuto siya magluto, na kinagimbal ni Habiki dahil iyon lang ang wino-worry nito. Sinadjust naman ni Baron na ipasama sila Habiki sa grupo ni Natoa. Na kinatuwa ni Mio dahil pagkasama nila ang mga ito ay hindi basta mamamatay sina Habiki. Wala naman magawa sina Habiki kundi pumayag sa suggestion ng mga ito. Nagsimula na nga turuan ni Habiki si Mio na magluto, pero nahirapan si Mio sa pagbasag ng itlog. Napansin pa ni Habiki na mahilig si Mio sa mga pagkain na may kakaibang lasa, nagkasundo pa ang dalawa na pagbutihin ang pagluluto nila. Wala naman idea si Makoto na na-meet na ni Mio at Tomoe ang mga hero na sina Habiki at Tomoki. Habang kumakain sila ay sinabi pa ni Shaki na pinapabalik daw siya ni Tomoe sa demi-plane dahil marami daw itong gusto i-report kay Makoto. Sumang-ayon naman si Makoto na bumalik sa demi-plane. Nag-worry lang si Makoto na iwan sina Eris at Aqua sa store. Pagdating naman niya sa demi-plane ay nagtaka siya dahil napakainit sa lugar. Napilitan pa silang tanggalin ang pang-ibabaw na damit nila dahil sa sobrang init. Sinabi naman ni Shaki na mukhang mas tumindi ang paiba-iba ng panahon sa demi-plane. Nagtaka pa si Makoto dahil 10 oras ng gabi pero napakainit ng panahon. Sobrang nabilib pa siya nang makita na natapos na ang bahay na ginagawa ng mga taga-demi-plane para sa kanya. Pagpasok niya sa loob ay sinalubong pa siya ng lahat ng taga-demi-plane sa pangunguna ni Tomoe, Emma at Mio. Para mag-celebrate ng pagtatapos ng bahay at pagbabalik niya sa demi-plane, may pa-speech pa siya para magpasalamat pero hindi rin niya kinaya maging center of attention kaya uminom na lang sila na kinatuwa ng lahat. Habang kumakain sila ay pinagsasabihan pa siya ni Tomoe dahil hindi na ito nakakabalik sa demi-plane dahil sa pagtuturo sa mga student nito sa academy at pag-asikaso din sa bago nilang store sa Rotsguard. Sumingit pa si Emma na namimiss siya ng lahat kaya dapat dalasan niya bumalik sa demi-plane. Sinabi naman niya na sisiguraduhin niya na makakabalik na siya ng madalas. Bigla naman nagsalita si Mio at may inoffer kay Makoto na pagkain. Kinuha naman ito ni Makoto at excited sina Mio at Tomoe na tikman niya ito. Maiyak-iyak pa si Mio nang sabihin ni Makoto na masarap ito, na kinagulat niya. Sinabi naman ni Tomoe na nag-aaral magluto si Mio at ito rin ang gumawa ng karamihan ng pagkain na kinakain nila, na sobrang kinabilib niya. Dahil naman sa papuri ni Makoto ay ginanahan mag-aral pa mabuti ng pagluluto si Mio. Nagtaka naman si Makoto nang umalis si Mio. Sinabi naman ni Emma na maaaring babalik ito sa SISH, para magpaturo ng pagluluto sa adventurer na nakilala nito. Masaya naman si Makoto na mukhang nag-enjoy si Mio sa ginagawa nito. Nang matapos na ang party ay nagsimula na mag-report si Tomoe tungkol sa investigation nito sa lugar kung saan nakalaban ni Makoto ang Dragon Slayer na si Sofia. Nagulat pa si Makoto nang sinabi nito na nakaharap nito ang hero ng Grit Onya na nagpakilala bilang Iwahashi Tomoki, at mukhang kasing idaran lang nito si Makoto. Tinanong naman ni Makoto kung kamusta ang paghaharap nila, pero sinabi ni Tomoe na mukhang may hindi maganda itong balak. Kung susumahing ito ay isang walang kwentang hero. Paliwanag pa ni Tomoe masyado nitong inoverestimate ang kakayahan nito at kinain na ito ng kagustuhan nitong makuha ang lahat ng gusto nito. Maaari din na binabalak nitong mag-declare ng war sa human pagtapos nito talunin ang mga demon. Nabasa din niya ang isip ng kasama nitong prinsesa at mukhang may hindi rin ito maganda balak. Dahil nakakita siya ng maraming weapon na tinatago nito nang basahin niya isip nito. Ayon naman kay Makoto mahina ang Grit Onya pagdating sa magic pero iba na ang usapan paggagamit ang mga ito ng mga assassin o maaari din pumatay ang mga ito depende sa weapon na meron ang mga ito. Sumingit naman si Tomoe na hindi daw niya gusto ang mga ito. Naisip pa nga daw niya tapusin na ang mga ito nang hindi sinasabi kay Makoto. Sinabihan naman niya ito na kahit gaano niya kaayaw sa isang tao ay hindi niya pa rin ito pwede patayin. Ang tanging pwede nila gawin ay magbantay muna sa mga gagawin ng mga ito. Tungkol naman sa power ng goddess at sa Dragon Slayer ay walang masyadong nakuhang information si Tomoe. Tinanong naman ni Makoto kung may balita ba tungkol sa kanya. Pero sinabi ni Tomoe na wala naman sinabi ang witness tungkol kay Makoto, pero may nabalitaan siya tungkol sa isang makapangyarihan na naging dahilan ng matinding pagkawasak ng labanan. Ayon sa narinig niya nag-release ito ng makapangyarihang arrow sa battlefield na naging dahilan para maging lake ito. Wala naman kaalam-alam si Makoto na siya ang sinasabi ni Tomoe. Natawa pa ito sa reaksyon niya. Habang si Shaki naman ay pinagpapawisan sa isang tabi.
Sumunod naman nila pinag-usapan ay ang nireport ni Shaki tungkol sa mga kaganapan sa Rotsguard, kasama na dun ang mga proposal sa kanya ng mga student. Nilapitan pa ito ni Tomoe at tinanong kung bakit hindi nito ipaliwanag kung bakit marami nag-propose sa kanya sa academy. Sinabi naman niya na sigurado kasama na sa report ni Shaki ang tungkol sa rason bakit nag-propose ang mga student sa kanya. Nag-moment pa sila nang biglang tinanong ni Makoto kung bakit ang init sa demiplane, na sinang-ayunan din ni Tomoe. Pinag-usapan pa nila kung bakit may heatwave sa demiplane, habang nakatingin naman kay Makoto ay sinabi ni Shaki na maraming bata at matatanda ang nagkakasakit sa demiplane dahil sa paiba-ibang panahon. Nagets naman ni Makoto na siya ang may kasalanan. Sa tingin ni Tomoe maaaring epekto ito ng pagbubukas ni Makoto ng portal sa iba't ibang lugar. Pinaliwanag pa ni Tomoe na nakadepende sa location ng huling portal na ginamit niya ang panahon sa demiplane. Dagdag pa ni Tomoe aalamin niya pa kung paano nakakaapekto ang portal na binubuksan ni Makoto sa panahon sa demiplane. Naisip naman ni Makoto na dapat mag-ingat na siya dahil bawat galaw niya ay maaaring makaapekto sa demiplane. Samantala nagulat naman si Mio nang sinabi ni Hibiki na babalik na siya sa Limya. Humingi pa ito ng tawad kay Mio dahil hindi na niya ito matutuloy maturuan magluto. Nang hinayang pa si Mio dahil kung kailan nagustuhan na ni Makoto ang luto niya, pero wala naman siya magawa para pigilan ito. Nagpasalamat naman ito kay Mio dahil kung hindi nito na-meet si Mio ay sigurado hindi sila makasurvive ng mga kasama niya. Nagkaroon pa sila ng bagong weapon dahil sa tulong niya at ni Beren. Tinangkapan nito Yeon si Hibiki na sumama sa kanila, pero agad itong tumanggi dahil may master na ito, na kinagulat ni Hibiki. Gusto pa nito yayain din si Makoto na sumama, pero sinabi ni Mio na busy ito. Tinanong naman nito kung hindi pa rin ito sasama kahit para iligtas ang mundo. Pero sinabi lang ni Mio na wala siyang paki sa mundo. Dahil wala nang magawa si Hibiki para mapapayag si Mio, ay tuluyan na itong umalis. Balik naman sa demiplane, natuwa pa si Makoto dahil maganda ang pagtubo ng lotus flower at white clover. Ayon naman kay Emma ay sinunod lang nila ang tinuro ni Makoto na paraan para mapatubo ang mga ito. Dahil din dito ay nakapagpapahinga ang farmland at nagkaroon din ng palaruan ang mga bata, napansin din ni Makoto na nadagdagan ang harvest nila. Ayon naman kay Emma, in-improve daw nila ang farmland sa tulong ni Shaki. Sa ngayon ay nakakapag-harvest sila every 2 weeks. Nabilib naman si Makoto sa talino ni Shaki. Sinabi naman ni Shaki na pinaliwanag lang niya sa mga taga-demiplane ang mga kayang gawin ng earth magic, base sa kaalaman na nakuha niya sa memories ni Makoto. Na-relief naman siya dahil hindi na sila mamoblema sa pagkain, pero may kunting problema pa sa panahon, pero unahin na nila ang pagdagdag ng population sa demiplane. Sinabi naman ni Emma nagsimula na ang proseso ng pagpili. Dagdag pa nito may nirecommend daw sila Tomoe, Mio at Shaki na mga species na mininirahan sa demiplane. Sinabi naman niya na siya mismo mag-interview sa mga ito. Sunod naman pinuntahan ni Makoto ay ang Elder Dwarf na si Eld. Pinakita pa nito ang parts ng umatake kay Mio. Nagimbal naman si Shaki nang makita ito. Ayon naman kay Eld wala naman matinding tama si Mio, pero nasira nito ang damit nito. Pinaliwanag pa nito na ang monster ay nag-consume ng wind spirit, na hindi normal na kayang gawin ng isang monster. Kaya tingin nila ay sinadya gawin ang monster. Bigla naman sumingit si Shaki at sinabi na siya ang may gawa nito, na sobrang kinagimbal nila. Pinaliwanag naman ni Shaki na experiment niya ito noong nasa katawan pa siya ng forest ogre bago niya na-meet si Makoto. Nanghuhuli daw siya ng mid-level spirit at pinapakain ito sa monster, na kinagulat niya. Dagdag pa ni Shaki hindi na niya nakita ma-develop ang mga ito. Todo sorry pa ito dahil sa mga pagpapabeya nito sa experiment nito. Tinanong naman ni Eld kung dapat ba nila i-report kina Mio at Tomoe ang ginawa ni Shaki. Pero sobrang takot ni Shaki nang sinabi ni Makoto na kailangan nila itong i-report dahil mali naman talaga si Shaki sa ginawa niya. Dumating naman ang araw ng pag-interview niya sa mga bagong candidate na titira sa demiplane. Pinaliwanag naman ni Emma na pinili ang mga ito ayon sa paraan ng pagkain nila, paano makisama, special abilities at iba pang qualities. Dagdag pa ni Emma ang makakausap nila ay mga representative ng mga ito. Natakot pa si Makoto nang pagsabihan siya ni Emma na dapat umakto siya bilang master ng lugar. Ang unang na-meet ni Makoto ay ang representative ng Winky na si Kakon at ang advisor nito na si Shona. Natakot pa ang mga ito nang tinanong ni Emma hanggang kailan nila balak lumipad, kaya bumama agad ang mga ito. In-interview naman ni Makoto ang mga ito. Maiyak-iyak pa ang mga ito nang sinabi ni Makoto na pantay ang trato ng lahat sa demiplane. Sumunod naman ang species na Gorgons. Hindi pa nga makatingin si Makoto sa mga ito.
Nag-alangan naman ang representative ng Gorgons nang sinabi ni Makoto kung pwede nila tanggalin ang takip nila sa mata. Dahil ayon sa mga ito nagiging bato ang lahat ng tignan nila. Sinabi naman ni Makoto na okay lang siya at poprotektahan din niya si Emma. Nag-alangan naman ang isa sa Gorgons dahil daw wala itong maramdamang mana kay Makoto, pero sumingiti si Emma at sinabihan ito na wag maliitin si Makoto, na kinagulat ng mga ito kaya agad nila tinanggal ang takip nila sa mata. Naging bato naman agad ang lamesa ni Makoto. Sinabi naman ni Makoto na mukhang nahihirapan sila dahil sa power nila. Sumang-ayon naman ang mga ito dahil pati pagkain nila ay nagiging bato. Ayon naman sa information na binasa ni Makoto puro babae ang Gorgons. Sumang-ayon naman ang mga ito. Ayon sa mga ito na reproduce sila sa pamamagitan ng pag-absorb ng energy ng ibang lalaking species. Todo blush naman si Makoto nang marinig ito. Pinaliwanag naman ni Makoto na pwede sila tumira sa demiplane pero pagdating sa mate ng mga ito, ay sila bahala maghanap. Nag-alangan naman ang isa dahil baka hindi kayanin ng ibang species ng demiplane ang power ng mata nila. Sinabi naman ni Makoto na plano niya gumawa ng glasses na may katulad ng effect ng takip sa mata nila. Sa sobrang gulat ng mga ito ay nag-activate ang power nila. Dagdag naman ni Makoto ay kailangan nilang mag-share ng mga kaalaman nila at sumali sa mga combat training. Hindi pa rin makapaniwala ang mga ito dahil wala na daw balikan pag na-turn na nila sa bato. Pero nagulat ang mga ito nang matanggal ni Makoto ang pagiging bato ng lamesa. Hindi naman kinaya ni Makoto nang makiusap na ang mga ito na patirahin niya sila sa demiplane, kaya pumayag na si Makoto. Ang huling in-interview niya ay mga fairies, pero nabwisit dito si Emma dahil bastos ang mga ito makipag-usap kay Makoto, lalo pa itong nagalit nang tinawag siyang baboy ng mga ito. Muntik niya pa banatan pinigilan lang ni Makoto, hindi naman na-approved ang mga ito. Kinagabihan pinag-usapan nila ang mga nakapasa na species, nainis pa si Tomoe nang lumabas si Mio dahil ito ang pumili sa mga bastos na mga fairies para tumira sa demiplane, naglabas ito ng snacks, nabilib pa sila ito dahil may ginawang homemade na mayonnaise si Mio, nang tikman nila ay sobrang nasarapan sila. Kinabukasan ay nagmeeting na ang mga taga-demiplane kasama na ang mga Gorgons at Winkin. Samantala sa academy naman ay pinag-usapan ng mga student ni Makoto ang pagbabalik ng Rembrandt Sisters sa academy. Hindi pa kinakaya ng mga ito dahil hindi daw maganda ang mga ugali ng dalawa at dagdag pa na matataas ang grade ng mga ito. Medyo na-relief naman sila dahil sigurado hindi papasok ang mga ito sa klase ni Makoto dahil interesado lang mga Rembrandt Sisters sa may magandang mukha. Samantala bigla naman umulan sa demiplane. Kaya na-confirm nila na nagbabago ang panahon sa demiplane depende sa lugar na huling pinuntahan ni Makoto gamit ang Mist Gate. Sumingit pa si Mio at sinabi na dahil daw sa paiba-iba ng panahon ay nahihirapan sila magtabi ng pagkain dahil madali itong nasisira. Ayon naman kay Shaki sa ngayon ay wala pang malaking problema sa mga nakatira sa demiplane, pero may posibilidad na magkaroon ng biglaang bagyo o tagtuyot. Sinabi naman ni Makoto na kailangan nila ng regular na season katulad sa Japan kung saan siya namuhay dati. Pinaliwanag naman ni Tomoe na dahil may relasyon ang pagbukas ni Makoto ng Mist Gate sa panahon sa demiplane, subukan niyang maghanap ng mga sites para makahanap siya ng lugar na may 4 na season. Nagpasalamat naman si Makoto sa sinabi na babalik muna siya sa Rotsguard habang nag-imbestiga si Tomoe. Bigla naman sumingit si Mio at tinanong kung aalis ba ulit siya. Sinabi na lang ni Makoto na babalik naman siya pag may oras siya. Nang makabalik na si Makoto sa Rotsguard ay nagulat siya dahil ang laki ng binigay ni na Ares at Aqua nakita ng store, pero napaisip siya na parang tinuturing siya ng mga ito na parang masamang kolektor. Sinabi naman ni Shaki na mukhang maganda ang kita ng store kaya pwede sila mag-hire ng iba pang trabahador. Bilang pabuya naman kina Aqua at Ares ay binigyan niya ang mga ito ng saging. Hindi pa makapaniwala ang dalawa at todo yakap sa saging. Naisip naman ni Makoto na mukhang addict na ang mga ito sa saging. Habang naglalakad naman sina Makoto at Shaki sa hallway ng academy ay bigla silang kinausap ng teacher na si Bright. Sinabi pa nito na kung pwede niya ito bentahan ng 10 healing ointment. Tuwing summer break at school festival kasi ay laging nagkakaroon ng injuries ang mga student niya. Pumayag naman agad si Makoto. Sinabi naman ni Bright na sinubukan daw niya ang healing ointment nito at talaga nga effective. Dagdag pa na napakamura nito. Sinabi naman ni Makoto na meron pa siyang ibang product sa store niya. Kung may time ito ay pwede nito tignan. Nang umalis ito ay sinabi ni Shaki na mukhang maganda na ang reputasyon ni Makoto sa academy. Sinabi naman niya na dahil ito sa mga payo ni Shaki. Na-stress naman si Makoto sa mga proposal letter na natanggap niya galing sa mga student ng academy. Habang tinitignan nila mga letter ay may nakita siyang application ng 3 student para pumasok sa klase niya.
Nagulat pa siya nang makita ang dalawa sa nag-register. Nagsimula ang klase kasama ang tatlong bagong student, isa-isa naman nagpakilala ang mga ito. Ang una ay si Karen Force, isang transfer student. May napansin naman agad sina Makoto at Shaki kay Karen. Ang sumunod ay si Yuno Rembrandt. Ang pinaka-forte nito ay physical combat. Ang huli ay si Shifu Rembrandt, kapatid ni Yuno. Ayon dito matagal silang absent sa school dahil sa sakit. Ang forte nito ay attack magic. Habang pinapakinggan ito ay naisip ni Makoto na masaya siya dahil tuluyan nang naka-recover ang dalawa. Bago sila magsimula ay sinabi ni Makoto sa Rembrandt sister na huwag silang umasa ng special treatment dahil kaibigan niya tatay nila. Masaya naman sumang-ayon ang dalawa. Hindi naman makapaniwala ang mga naunang student ni Makoto sa malaking pagbabago sa ugali ng Rembrandt sister. Nagtaka naman sina Makoto sa madilim na aura ng student niya habang pinag-uusapan ang magkapatid. Tinignan naman niya ang magkapatid at malayo ang mga ito sa sinasabi ng mga student na hindi daw maganda ang ugali ng magkapatid. Bago magsimula si Makoto ay sinabihan niya ang mga bagong student na maghintay muna, habang pinapasama naman niya ang mga dati na niyang student dahil may hinanda daw siya para sa mga ito. Sa kanya sinabi na lalaban na ng mga ito ang creature na summon niya. Mukhang hindi na nagulat ang mga ito na kaya niya gumamit ng summoning spell. Mula sa mist ay lumabas ang isang lizard man. Sinabihan pa ito ni Makoto na gumamit lang ng 20% ng lakas nito sa mga student niya. Sa kanya sinabihan ang mga student niya na ibigay nito ang lahat sa laban para hindi sila mamatay. Samantala ang mga bagong student naman ay kakalabanin siya. Para makita niya ang kakayahan ng mga ito saka siya magbibigay ng assignment sa mga ito. Nagsimula na siyang atakihin ng mga ito. Ang unang umatake ay si Yuno pero kahit anong atake nito ay madali lang nasa alag ni Makoto. Sumunod naman si Shifu na todo bigay siyang inatake. Sabay atake din ni Karen. Pinuri pa niya ang mga ito saka madaling dinispel ang magic ng mga ito, na kinagulat nila. Binigyan niya pa ng mga pointers ang mga ito sa magic nila. Tinangka pa umatake ni Yuno pero wala din effect, hindi pa rin sumuko ang mga ito. Sinabihan naman ni Makoto ang mga ito na dapat maranasan nila ang pakiramdam ng pagkatalo habang maaga pa. Samantala wala naman magawa ang mga student sa kalaban nilang Lizardman. Tinangkapan nila mag-team up para ma-jumbag ito, pero halos walang epekto ang atake nila, sila pa na jumbag, na sobrang kinadepress ng mga ito. Sinabi naman ni Makoto na tapos na ang klase nila, pero dapat magpasa sila ng report sa mga area na gusto nila ma-improve pa. Sa kanya sinabihan si Karen na sumama sa kanya, agad naman ito pumayag. Habang ang mga student ni Makoto ay sobrang nagimbal sa nakalaban nilang Lizardman, dahil akala nila katapusan na nila habang kalaban nila ito. Todo iyak naman si Yuno dahil wala silang nagawa kay Makoto. Para i-comport ang mga ito ay sinabi ni Shaki na hindi bibigyan ni Makoto ng mga challenges ang mga student na alam niyang hindi kaya lagpasan ng mga ito. Duda pa ang mga ito. Pero sinabi ni Shaki na kaya ito ginagawa ni Makoto ay dahil mataas ang expectation niya sa mga student niya. Todo blush naman si Abelia habang nagsasalita si Shaki. Tinanong pa ni Shaki ang Rembrandt sister kung tutuloy sila sa klase ni Makoto. Sinabi naman ng dalawa na tutuloy sila. Masaya naman welcome ni Abelia ang dalawa. Habang alangan pa ang iba sa magkapatid, dahil ang laki talaga ng pinagbago ng dalawa. Samantala ng dalawa na lang sila ng student na si Karen ay kinumprante niya ito dahil masyado itong malakas para maging isang student. Sinabi naman ito na isa daw siyang military mage sa kingdom nila. Nagpaliwanag pa ito pero sinabi ni Makoto na duda siya na ito ang totoong Karen. Natawa pa ito saka nag-blush na sinabi gusto ba siya makilala ni Makoto ng mas malalim pa, pero nagulat ito nang tinanong ni Makoto kung ano ginagawa ng isang demon sa academy. Sinabi pa niya na wala nga daw itong sungay pero ang kulay ng mata nito at balat ay nakikita niya kaya sigurado siyang demon ito. Tinangkapan itong itanggi sa kagamitan si Makoto ng magic eye nito, pero sinabi ni Makoto na hindi tumetalab sa kanya ang power nito, kaya wala na itong magawa kundi umamin na isa siyang demon. Nagalit pa ito dahil pag pinansin pa niya ang sungay nito ay tatapusin siya nito. Tinanong naman ni Makoto kung anong nangyari sa totoong Karen. Sinabi naman nito na namatay ito, pero hindi siya ang pumatay dito. Napansin naman nito maayos ang pakikitungo sa kanya ni Makoto kahit na alam nitong demon siya. Sinabi naman ni Makoto na ayaw niyang mag-discriminate ng kahit sino. Basta may kasunduan sa pagitan nila ay wala siyang paki kahit sino pa ito. Nagulat naman ito dahil nakakapagsalita si Makoto ng demon language. Nainis pa ito nang tanungin ni Makoto kung sino siya. Gusto pa nito atakihin si Makoto dahil hadlang daw siya sa trabaho nito, pero nagulat ito nang dumating si Shaki at ni-reveal kung sino siya.
Ayon kay Shaki, ito ay isang demon na nagngangalang Rona. Ilang beses na daw niya ito naka-encounter dati, pero hindi pa siya nito kilala. Kaya nagkasundo sila na huwag sabihin kung ano katauhan ni Shaki dati. Winarningan naman ni Makoto si Rona na mas lamang sila dito sa information at sa lakas, kaya wala nang itong nagawa kundi magbigay ng information kay Makoto. Nagyaya pa ito na pumunta sa lugar na makapag-uusap sila ng maayos. Napili naman nila pumunta sa paborito nilang kainan. Pinakalma pa ni Makoto ang dalawa dahil mukhang na-distract na sa sarap ng pagkain, at nakalimutan na ang agenda nila. Ang unang nagtanong ay si Rona tungkol sa business ni Makoto at kung agent ba siya ng Kingdom ng Iron. Tinanggi naman ni Makoto dahil wala daw silang connection sa kahit anong bansa, na kinagimbal ni Rona dahil alam ba daw ni Makoto ibig sabihin ng sinasabi niya. Pero sinabi ni Makoto na hindi na dapat siya magulat dahil ang ibang human nga kumampi na sa mga demon, kaya hindi na dapat bago kung may human na neutral lang. Tinanong naman ni Makoto bakit nito pinasok ang academy. Sinabi naman ni Rona na huwag siyang tignan ng masama ni Makoto dahil wala na itong balak kalabanin siya. Pero sumingit si Shaki at sinabi na huwag siya magpadala sa sinasabi nito dahil yun daw forte nito. Sinabi naman ni Rona na hindi pa niya mapagkakatiwalaan si Makoto pero gets niya ang intention nito. Kaya dapat daw mas kilalanin nila ang isa't isa na pinagtaka ni Makoto, pero sumingit si Shaki at sinabi na pagsisihan nito pag nakipag-intimate ito kay Makoto, na kinablush niya ng husto, kaya tinuloy na lang nila ang usapan tungkol sa bakit niya pinasok ang academy. Ayun dito iniimbestigahan niya ang humanoid experiment na nangyayari sa academy at para mapigilan na rin ito. Nang matapos na sila mag-usap ay balik na sa store si Makoto, kung saan nandun din si Lime. Hindi pa niya agad ito nakilala dahil ang laki ng pinagbago nito. Pinadala daw ito ni Tomoe para i-assist siya. Inutusan naman ito ni Makoto na investigahan ang nangyayari na pagkidnap ng mga demi-human sa academy. Ayon sa information na nakuha niya ay mayroong human trafficking na nangyayari, at maaring involved ang assassin guild dito. Dahil nakaharap niya na ang isang assassin galing sa guild ay may mga information siyang pwede ibigay tungkol sa mga ito. Sinabi naman ni Lime na iimbestigahan niya ito agad. Sinabihan niya pa sina Aqua at Ares na tulungan ito. Nagreklamo naman ang mga ito dahil overtime na daw iyon, pero nang pakitaan sila ni Makoto ng saging ay agad din pumayag ang mga ito. Samantala winarningan naman ni Shaki si Makoto na huwag paniwalaan ang lahat ng sinasabi ni Rona, na sinang-ayunan niya. Saka ito tinanong kung paano nito nakilala si Rona. Ayon naman kay Shaki mga collaborators daw sila na nagpapalitan ng information. Pero inis na sinabi nito na ilang beses daw siyang pinahamak ni Rona. Ayon pa dito malaki daw utang nito sa Demon King at loyal din ito dito. Kinilabutan pa si Makoto nang sinabi ni Shaki na hindi man kasing lakas pero kaugali daw nito si Mio. Kaya sinabihan niya si Shaki na bantayan si Rona. Binisita naman ni Makoto ang magkapatid na Rembrandt, masaya naman siya welcome ng dalawa. Binati pa niya ang dalawa dahil naging maayos ang recovery nila. Nagtaka pa ang mga ito dahil iba daw ang ugali niya pag nasa klase sila. Sinabi naman ni Makoto na dapat istrikto siya sa klase niya. Nagulat pa si Makoto dahil nagpasalamat ang dalawa sa kanya sa pagligtas niya sa mga ito. Ayun pa sa mga ito kung meron siyang kailangan ay sabihin lang niya sa kanila. Kaya sinabi lang ni Makoto na ang gusto lang niya ay maging maayos ang buhay ng mga ito. Nagimbal pa sila dahil pinaalala ni Makoto ang itsura nila nung may sumpa pa sila. Tinanong naman ni Makoto ang tungkol sa mga record na ginawa ng tatay nila tungkol sa sumpa nila, pero nagulat siya dahil nagdilim ang aura ng mga ito, dahil ayaw na nga nila makita o maalala ang nangyari nung nasumpa sila. Kaya binigyan nila lesson ang tatay nila at si Morris sa pagtangka nitong pag-record ng recovery nila. Dahil sa nasaksihan ay nagets na ni Makoto kung bakit hindi maganda rumor tungkol sa dalawa. Habang pauwi na sila ay hindi makapaniwala si Shaki na hindi takot ang dalawa sa itsura ni Makoto. Sinabi naman niya na siguro dahil nakaranas din ang mga ito na maging mukhang monster nung nasumpa sila. Napag-usapan pa nila ang student niya at sinabi niya na malaki ang potential ng mga ito na sinang-ayunan ni Shaki. Samantala nag-umpisa na si Lime sa pag-imbestiga sa nangyayaring pagkidnap sa mga demi-human, pero kahit sino tanungan niya ay walang mabigay na impormasyon sa kanya. Pumasok pa ito sa area ng academy na abandonado, at dun nakakita siya ng mga damit na mukhang kakatanggal lang. Sakto pa may dumating na tao na agad niyang tinutukan ng espada niya. Nagulat naman si Makoto nang ni-report sa kanya ni Ares at Aqua na bigla daw nawala si Lime habang nag-iimbestiga ito. Ang huling contact nito sa kanila ay nasa abandonadong area ito ng academy. Duda rin sila na nakipaglaban ito dahil hindi naman ito inutusan ni Makoto na umataki, kaya baka tumakas na ito.
Sinabi naman ni Makoto na kung sa labanan hindi basta matatalo si Lime, kaya duda nga siya na napalaban ito kaya nawala. Sumingit naman si Shaki at sinabi na baka niloko lang sila ni Rona. Madali lang para dito na magtraidor kahit na may kasunduan na sila. Sinabi naman ni Makoto na bago sila mag-decide sa gagawin nila, imbestigahan muna nila ang area kung saan ito nawala. Samantala sa loob ng isang abandonadong building ay sinusubukan ni Lime buksan ang selda kung saan siya nakakulong. Naiinis pa siya dahil pati ang espada niya ay kinuha ng mga nanghuli sa kanila. Kinamusta naman niya ang kasama niya sa kulungan na si Eva. Sinabi naman nito na okay lang siya. Saka pinansin na masyadong relax si Lime. Nag-sorry naman siya dahil nadamay lang si Eva sa pagkahuli sa kanya. Dito nag-flashback na may nakaharap siyang isang lalaki. Pero relax lang ito kahit na may nakatutok na weapon sa leeg nito. Napatalon pa siya palayo dito nang maramdaman niya ang power nito. Agad naman napansin ng lalaki ang espada ni Lime. Susubukan pa sana niya kontakan si Tomoe pero may inactivate itong ring na may kakayahan na harangin ang communication ni Lime sa labas. Lalapit pa sana ito sa kanya, pero inunahan na niya at inatake ito, pero sobrang gulat niya dahil hindi man lang ito tinablan. Nakangiti pa itong nag-sorry saka siya inatake na kinatalsik niya. Habang paalis ito ay sinabi nito na sigurado magkaka-interes ang mga palapit na grupo sa weapon niya. Bigla naman dumating si Eva para tulungan sana tumakas si Lime pero huli na dahil dumating na ang mga kalaban. Balik sa present time, sinabi naman ni Eva na alam niyang tatapusin siya ng mga member ng organization dahil sa pagtangka niyang tulungan ito. Bigla naman sinabi ni Lime na kung siya si Eva na nagtatrabaho sa library ng academy ibig sabihin kilala niya si Kuzunoa, ang alias ni Makoto bilang merchant. Nagpakilala pa siya dito bilang tauhan ni Makoto sa trading company nito. Duda naman si Eva na simpleng empleyado lang si Lime dahil mas mukha itong bodyguard. Sinabi naman ito kahit ano pa itawag nito basta nagtrabaho siya sa company ni Makoto. Saka tinanong kung gusto ba ni Eva tumakas. Sinabi naman ni Eva na ang nanghuli sa kanila ay makapangyarihan na organization at may mga kasabwat din sa loob ng academy. Kaya sigurado hindi siya kawalan pag tumakas siya. Sumang-ayon naman si Lime dito. May pa-comment naman si Eva ba't pa siya nag-iisip tumakas natalo nga siya. Sinabi naman niya na huwag itong mag-alala dahil wala na ang tumalo sa kanya, na pinagtaka ni Eva. Kaya sinabi niya na minarkahan niya ito nung inatake niya ito. Kaya alam niya kung nasa malapit ito. Sinabi naman ni Eva na kung ililigtas siya ni Lime, dapat protektahan din siya nito sa mga member ng organization na nagtatago sa academy. Tinanong naman niya kung ano ang kapalit sa pagligtas niya dito. Sinabi naman ito na mag-provide siya ng mga mahalagang information kay Makoto. At kung kaya nila wasakin ang organization ay nangangako ito ng malaking pabuya. Pumayag naman si Lime saka inactivate ang bracelet nito at naging weapon, saka nito madaling sinira ang selda nila. Saka winarnigan si Eva na maghanda dahil marami itong hindi magandang makikita habang palabas sila. At totoo nga dahil nakita nila ang mga experiment na ginagawa ng organization, at wala itong paki kahit human o demi-human ang pag-eksperimentuhan nila. Ayon naman kay Eva ang tingin niya ang goal ng mga ito ay humanap ng paraan para magpalakas ng combat at magic abilities. Nang mahanap na ni Lime weapon niya ay sinabi niya na dapat tapusin na nila ang paghihirap ng mga biktima ng mga experiment. Samantala nagsimula na sina Makoto at Shaki sa pag-imbestiga sa mga area kung saan huling na-contact si Lime. Nang pakiramdaman ni Shaki ang paligid ay sinabi niya na may nararamdaman siyang presensya ng dragon. Mukhang hindi demon ang kalaban nila. Dahil duda siya na may contact si Rona sa isang dragon, sinabi naman ni Makoto baka si Lancer at si Sofia dahil kumampi na ang mga ito sa mga demon. Sinabi naman ni Shaki na magandang chance ito para makaganti sa ginawa nila kay Makoto. Nag-aapoy pa sa excitement si Shaki, sabay puri kay Lime na may pakinabang din pala ito minsan. Dagdag pa nito sa normal na pagkakataon ko kontakan niya sina Tomoe at Mio pero dahil emergency ay siya na bahala sa mga ito. Nagmam-moment pa ito nang biglang dumating si Lime na mukhang excited pa makita si Makoto. Sobrang na-disappoint naman si Shaki sa pagdating nito. Nag-sorry naman si Lime dahil pumalpak siya sa pag-imbestiga niya. Sinabi naman ni Makoto na okay lang ang mahalaga ay ligtas siya. Tinanong naman ni Makoto kung may nakaharap siyang dragon, pero sinabi niya wala pero na-meet niya si Eva. Nagulat pa si Makoto nang makita niya ito. Nag-uusap pa sila nang biglang sumingit ang gigil na si Shaki dahil chance na sana niya magpakitang gilas kay Makoto. Todo awat naman si Makoto dito. Nang makabalik na sila sa store ay binasa ni Makoto ang report ni Lime tungkol sa organization na nagsasagawa ng mga experiment, at tungkol sa lalaking nakaharap ni Lime. Bigla naman sumingit si Shaki at sinabi na gusto siya makausap ni Eva.
Sinabihan naman niya ito na kausapin si Rona para tulungan siya na malaman kung sino ang kasabwat ng organization sa academy. Agad naman sumunod si Shaki. Samantala nag-usap na sila ni Eva at Makoto, at ayun dito gusto nito kausapin si Makoto tungkol sa information at reward na pinanggako niya kay Lime. Ayun pa dito matatanggap nito ang reward pag natalo na nito ang mga kalaban na humahunting sa kanya, pero ang information naman na alam niya ay pwede na niya sabihin kay Makoto. Nagulat naman siya nang sinabi nito na kilala nito ang mga tao sa portrait na tinitignan niya, dagdag pa nito mukhang hinahanap niya ang mga ito. Sumang-ayon naman si Makoto. Sinabi naman ni Eva ang lalaki sa portrait ay isang maharlika na may importanteng posisyon sa isang bansa, habang ang babae naman ay isang high-rankang priestess. Hindi pa makapaniwala si Makoto na isang maharlika at priestess ang magulang niya. Dagdag pa nito dapat daw magpapakasal ang mga ito sa Kalainan, isang state sa nawasak na kingdom ng Elisayon. Pero sa hindi malamang dahilan ay hindi natuloy ang kasal ng mga ito, at pinaalis ang mga ito at tuluyang naglaho. Tinanong naman ni Makoto kung bakit pinaalis ang mga ito, pero ayon kay Eva hindi niya rin alam. Dahil halos lahat ng record sa Kalainan ay nasira dahil sa pag-atake dito. Naisip naman ni Makoto na mukhang ang tinutukoy nito ay ang pag-atake ng mga demon 10 years ago. Tinanong naman ni Makoto bakit alam niya ang tungkol sa magulang niya. Sinabi naman nito na dahil taga Kalainan din siya. Pero nang umatake ang mga demon ay tumakas sila ni Luria. At dahil doon tinawag silang duwag na inabandona ang bansa nila. Kahit ang pangalan nila ay hindi na nila pwede gamitin at kinailangan din nilang patago mamuhay. Pero napagod na sila sa sitwasyon nila, kaya balak nila bawiin ang dati nilang lupa o kahit ang lupain lang na pag-aari ng pamilya nila. Duda naman si Makoto na kaya ng dalawa gawin ang balak nila. Sinabi naman ni Eva dahil sa matinding kagustuhan na maisakatuparan ang plano nila ay gumawa siya ng paraan para makontak ang organization para malaman kung makakatulong ang mga ito sa plano niya. Dahil sa pagkakaalam niya hindi gusto ng organization ang pamumuno ng goddess, kaya gumagawa ang mga ito ng makapangyarihang technology at pinapagamit sa mga member nila para lumakas ang mga ito, pero sa kalagitnaan ng pag-imbestiga niya ay na-meet niya si Lime at sabay silang nahuli. Sinabi naman ni Makoto na naintindihan na niya ang situation nito kaya gagawin nila ang makakaya nila para ilayo si Eva sa kapahamakan. Nagpasalamat naman ito kay Makoto. Kinagabihan habang iniisip ni Makoto ang tungkol sa organization at posibilidad ng pag-anib nito sa mga demon ay biglang may naramdaman siyang makapangyarihan na paparating. Bigla naman dumating si Lime para sabihin na parating na ang lalaking dahilan kaya siya nahuli. Sinabihan naman ni Makoto si Lime na tawagin si Shaki. Ayaw pa sana nito pero nagulat sila nang biglang may lumitaw na mist gate at mula dun lumabas sina Mio at Tomoe. Mukhang naramdaman nito ang parating na kalaban. Sinabihan naman agad ni Tomoe si Lime na umalis na dahil magiging abala lang ito sa kanila. Ayaw pa sana nito pero sinabihan ito ni Makoto na wala na dapat itong pag-alala dahil sila na bahala sa kalaban. Saka nagbukas ng mist gate para makabalik na si Lime sa demiplane. Nagready naman sila sa pagdating ng kalaban. Pero sobrang shock nila nang makita nila ito, nagpakilala ito bilang headmaster ng Adventure Guild, ayun pa dito nagpunta ito para mag-sorry dahil muntik mapahamak ang isa sa tauhan niya dahil dito. Bago sila magsimula mag-usap ay bigla nitong inutusan si Mio na kumuha ng snack, nainis pa ito pero sinabihan na lang ito ni Makoto na kumuha na. Lalo pa nainis si Mio nang magpadagdag pa ito ng inumin. Agad naman tinanong ni Makoto kung bakit siya nito pinuntahan. Nagreklamo naman ito dahil masyado daw cold sa kanya si Makoto, dagdag pa nito hindi na nito kailangan magsulat gamit ang magic dahil hindi naman siya human, hindi naman maintindihan ni Makoto ang punto nito, pero natawa lang ito at sinabi na huwag mag-alala si Makoto dahil hindi pa siya nahahanap ng goddess. Dahil sa sinabi nito ay nagsalita na si Makoto at tinanong kung sino ito, natuwa naman ito nang marinig ang totoong boses ni Makoto. Magpapakilala pa lang sana ito nang biglang sumingit si Tomoe at sinabi na ito ay si Root, ang pinakamalakas na undefeated na Greater Dragon. Pinagpawisan naman si Makoto dahil sa mga narinig niya. Hindi pa siya makapaniwala na ito ay isang Greater Dragon. Bigla naman sinabi ni Root na masyadong mahaba ang tulog ni Shen sa wasteland at nakalimutan na nitong gumalang. Pero inis na sinabi ni Tomoe na hindi na Shen ang pangalan niya, at hindi rin siya papayag na lokohin nito si Makoto. Kaya wala na itong nagawa at nag-sorry dahil hindi ito agad nagpakilala. Tinutukan pa ni Tomoe ng espada si Root nang lumapit ito kay Makoto, saka tinanong kung kailan pa ito nagpalit ng kasarian nito, na sobrang kinashock ni Makoto, pero ayun dito na boring daw siya sa anyo niya na babae. Kaya nag-decide siya na magpalit ng kasarian. Sinabi pa ni Root na mukhang walang alam si Makoto sa mga intimate na bagay,
Pero huwag siyang mag-alala dahil bigyan lang siya ni Makoto ng chance at confident siya na kaya siya nitong akitin mapababae man o lalaki ang anyo niya. Pero todo tanggi si Makoto dito. Bigla naman dumating si Mio at tinanong kung ano nangyayari. Pero nang sinabi ni Ruth na inaakit niya si Makoto dahil single naman ito, ay nagalit na sila. Dumagdag pa si Makoto na gusto rin banatan si Ruth, kaya para kumalma sila ay sinabi ni Ruth na pumunta siya para pag-usapan ang tungkol sa Adventure Guild. Nagpatuloy naman ang pagpapaliwanag ni Ruth kina Makoto, at ayun dito binuo niya ang Adventure Guild 1,000 years ago. Ayun dito ang unang master daw niya ay nanggaling sa ibang mundo katulad ni Makoto, ito daw ang nagturo sa kanya ng mga bagay tungkol sa mundo nito, kaya sinuggest niya sa goddess na magbuo ng isang guild at maging leader nito. Sa isip naman ni Makoto na tama nga siya sa duda niya na marami ng hero na sinumon ang goddess galing sa mundo niya. Ayun naman kay Ruth nag-enjoy siya sa pag-establish ng Adventure Guild, pati paggawa ng mga system na makakatulong sa mga member, katulad ng license card na makakatulong sa pakikipag-communicate sa ibang member at nag-display din ng level ng bawat member. Nagulat pa si Makoto nang tinanong ni Ruth kung hindi ba ito nagtaka kung bakit gumagamit ng world na level ang guild card. Dun niya na-realize na ang level ay concept na nagmula sa video games sa dati niyang mundo. Dapat na-gets agad ito ni Makoto dahil ang salitang Adventure Guild ay nagmula din sa video games. Sumang-ayon naman dito si Makoto. Tinanong naman ni Tomoe kung bakit niya ginawa ang system sa guild, pinaliwanag naman ni Ruth para manatili ang balance ng mundo. Masyado daw kasing mayabang at gahaman ang human dahil sa blessing ng goddess, kaya ginawa niya ang system sa Adventure Guild para lahat ng sasali ay nakabase sa level, at dahil sa kagustuhan ng human umangat ang level nila, ay ito rin ang tatapos sa mga ito, dahil dun mapapanatili nila ang dami ng human. Sinabi pa nito na ang pinakamataas na level sa guild ay 65,000, pinili daw niya ito dahil sa sinabi ng master niya sa kanya. Sa isip naman ni Makoto na mukhang nakuha din ito sa lumang style ng video games, bigla naman lumapit si Makoto kay Ruth na kinatuwa nito dahil akala niya payag na ito na mag-intimate sila, pero tinanong ni Makoto kung paano nalaman ng master nito na isang 1,000-year-old ang tungkol sa concept ng video games. Sinabi naman ni Ruth na ipapaliwanag niya basta makinig si Makoto dahil kundi magsasama sila ng isang gabi, kaya walang choice si Makoto kundi makinig sa paliwanag ni Ruth, pero kahit ano paliwanag nito ay hindi magets ni Makoto, basta ang malinaw magkaiba ang time flow sa dating mundo ni Makoto at ng mundo ng goddess. Tinanong naman niya ano ang chance na makakabalik siya sa dati niyang mundo. Sinabi na lang ni Ruth na mukhang hindi nagets ni Makoto paliwanag niya. Sumingit naman si Tomoe at sinabi na hindi rin niya nagets ang sinasabi ni Ruth, pero tungkol sa tanong nito, ang chance na makabalik siya ay halos impossible, dahil kahit makahanap siya ng paraan na makabalik ay maliit pa rin ang chance niya, dahil walang kasiguraduhan kung saan siya mapupunta, na mukhang kina-disappoint ni Makoto dahil ganoon din sinabi ni Shiki sa kanya. Sinabi na lang ni Ruth na enjoyin niya na muna ang bago niyang mundo. Aalis na sana ito nang biglang nag-volunteer si Tomoe na ihatid ito. Samantala habang naglalakad sina Tomoe, ay tinanong nito kung totoo ba na sa dating mundo ni Makoto, ay hindi lumalagpas sa 100 taon ang buhay ng mga ito. Sinabi naman ni Ruth na maswerte na ang mga human na aabot ng 100 sa dating mundo ni Makoto. Nalungkot naman si Tomoe dahil napakaiksi daw ng buhay ng mga ito. Ayon pa kay Tomoe napakahalaga ni Makoto sa kanya kaya hindi niya alam ang gagawin pag nawala ito. Sinabi naman ni Ruth na interesting nga si Makoto dahil mukhang wala itong guilt na nararamdaman sa pagpatay ng iba. Pero nasasaktan ito pag may malapit ditong napahamak, normal lang din ang judgment nito at pag-iisip. Pero extraordinaryo ang paraan nito sa mga bagay-bagay. Dagdag pa ni Ruth masyadong malambot ang loob ni Makoto sa mga malapit sa kanya, kaya baka hindi nito maiwan sina Tomoe. Pero maaring may isang pangyayari ang maging dahilan na magpabago ng isip nito. Hindi katulad ng dalawang hero na nag-decide na magstay na sa bago nilang mundo, pero si Makoto maaaring makagawa ito ng paraan para hindi na ito mamili pa sa dalawang mundo, na pinagtaka ni Tomoe. Sinabi naman ni Ruth na baka makagawa ng paraan si Makoto na makapag-travel siya sa dalawang mundo, at maging isang nilalang na malayang maglakbay sa ibang mundo. Nang umalis na si Ruth ay sakto naman dumating si Mio. At mukhang nagets nito ang iniisip ni Tomoe at ito ay gawin ang kahit anong paraan para makasama nila ng matagal si Makoto, kaya winarningan siya ni Mio na pag nawala siya sa sarili niya, ay ito mismo tatapos sa kanya. Sinabi naman ni Tomoe na kahit sampelan lang siya nito ay babalik na siya sa normal, na sinang-ayunan ni Mio.